Okay, yan. Magandang gabi mga kapatid. Brother Josh, Brother Jimmy. Alright, good evening po sa lahat ng atin pong mga kapatid, sa atin pong mga kaibigan na ngayon po ay nakatunghay sa atin pong Facebook Live. Welcome po sa atin pong first episode ng atin pong Stewardship Podcast. And welcome po natin ang bawat isa kasi we are very excited po sa atin pong magiging talakayan when it comes sa atin pong paglago bilang mga katiwala ng atin pong Panginoon. And Amen. syempre, hindi lang po ako ang nandito ngayon, kasama po natin ang atin pong mga panelist sa atin pong programa na ito. Syempre, tawagin na po natin ang ating pong mga makakasama sa atin pong pagtalakay ngayon, si Pastor Jonel Popue and si Brother Jimmy Musico. Hello po, Pastor and Brother Jimmy. Ayun. Hello mga kapatid. Hello, good Magandang gabi. Good evening Brother Jimmy, Brother Josh. Yan. Good evening sa ating lahat mga kapatid. At purihin po ang ating Panginoon sa gabing ito. At happy listening. Yan. Ayan, si Brother Jimmy. Ayan, good evening mga kapatid. Medyo kinakabahan yung lingkod. First time sa podcast. Pero dahil kasama natin ang mga batikan, si Pastor at si Brother Josh, yan, ay nakaka-excite na maumpisahan na yung ating podcast na ating pinakahintay. Ano po? At napakaraming topic na ating po matututunan. So sa mga nanonood mga kapatid, I hope you find yourself magandang pwesto habang tayo makikinig at feel free mga kapatid na mag-join sa pamamagitan ng pag-comment, magtatanong po. Pwede po kayong magtanong po. Ayan. Yes. So yan. Yan. So sa lahat po ng mga kapatid po natin na nandito po ngayon sa atin pong live ngayon, pwede nyo pong i-like at i-share at mag-comment po para naman po yung ating pong mga kaibigan, yung ating pong mga kapatiran na gusto rin pong makinabang sa ating pong magiging talakayan ngayon ay makakasama po natin sa gabi pong ito. Yan. Pastor, batiin natin si Sister Tess de la Peña. Sabi po niya dito, good evening po sa lahat. Yan. Meron pa siyang karugtong. May sinabi pa siya. Yan. Good evening po, Pastor Jonel, Brother Josh, Brother Jimmy. Hello po, Sister Tess. Good evening po, Sister Tess. Ayan. Happy listening. So very excited tayo, Pastor, sa ating pong magiging topic. Especially yung ating pong purpose ng ating pong podcast is talaga magkaroon ng awareness and education ang ating pong mga kapatid, particularly sa ating pong pagiging katiwala. Kasi alam naman po natin, Pastor, Brother Jimmy, when it comes to stewardship, maraming konsepto, maraming naiisip ang mga kapatid. And alam ko po, magiging instrumental yung magiging mga talakayan natin sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na mga pagtalakay natin, kung papaano nga ba natin dapat maintindihan yung purpose o yung calling na sa atin ng ating Panginoon bilang kanyang mga katiwala. Ano po masasabi po natin dito when it comes sa ating pong podcast? Medyo ibalikan ko lang Brother Josh itong ating pangalan itong title ng ating podcast, which is Stewardship. Kasi sa totoo lang, kahit ako ay nagkaroon ng maraming misconception patungkol sa pagiging steward. At syempre, sa paglago natin bilang mga mananampalataya, marami tayong natututunan at nagugulat na lamang tayo, hindi lang pala yun ang mukha ng pagiging steward. Marami palang mukha ang pagiging steward. So, it is blessing ito Brother Josh, Pastor, sa akin dahil sa paglago natin, sa pagtanda natin, ay marami tayong natututunan at alam natin yun ay kalooban ng Panginoon Diyos. Yes. Tama yun, Brother Jimmy, Brother Josh. Kaya
itong ating programa, itong podcast natin ay talagang kumbaga magiging malalaking tulong sa ating lahat, maging sa ating tatlo na nandito ay magiging kapakinamagan ito, magiging kumbaga added learning sa atin kasi hindi talaga maiwasan, sabi nga ni Brother Jimmy, minsan may mga misconceptions tayo no regarding the stewardship. Pero ngayon, dahil dito matututunan natin ito, kaya sa ating mga kapatid na nandyan, yung dun pa lang sa ating title ng stewardship, yung steward shift, ay may gusto pong papuntuhan yan, okay? May gustong paratingan yan sa ating mga kapatid kung ano yung dapat nating maging mindset, okay? Yung pananaw regarding po sa stewardship, okay? So yan ang ating isa sa mga pag-uusapan sa gabing ito. Yes, tamang-tama po talaga, Brother Jimmy, Pastor, no? Ang goal talaga natin is ma-shift yung kaisipan natin kung paano dapat natin unawaan ang pagiging katiwala. And sa gabing ito, sisimulan natin yung napakagandang topic na ito, particularly yung transformation na dapat na makita sa atin bilang mga katiwala ng ating Panginoon. Ayan, may nag-comment po si Brother Jonathan Maglonso. Pwede po ba nating i-ano po natin sa screen? Ayan. Pastor? Yan, Good sabi po ni Brother Jonathan, good evening po sa lahat. So, good evening po, Brother Jonathan, and welcome po sa ating pong podcast. Yan, Ayan. sabi po dito, mahina po signal ko, nakadata lang po dito sa labas. Opo, ganyan po talaga kahit pag nasa labas, Brother Jonathan, medyo mahina, challenging. Pero alam ko po, no, once na nabalikan po or nabalikan po natin yung ating pong broadcast ngayon is talagang mas lalo po nating maiintindihan yung ating pong magiging topic ngayon. So, Pastor, siguro para hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa, may papanoorin muna tayo na napakagandang clip bago Okay. po tayo tumalakay ng ating pong pag-uusapan ngayon. Okay, sige po. Firstborn in Egypt, I set them apart for myself. Since the lives of the firstborn Israelites were preserved in Egypt, they would consecrate their firstborn son to the Lord and make the corresponding offerings. The Lord said, "Every firstborn male in Israel, whether human or animal, is mine. When I struck down all the firstborn in Egypt, I set them apart for myself." Are you also dedicating your children to God, bringing an offering when they are born? Are you teaching them to bring a thank offering at their birthdays, thanking God for creating and preserving their life? Jesus himself was also dedicated by Joseph and Mary in the temple 33 days after his birth. This custom has inspired many Christians to dedicate their children to God, also thanking him for sparing their lives. But do you believe that God is still sparing lives today? Eric's summer job was to clean the large window panes of a 3-story building. He had to stand on a 12-centimeter, almost 5-inch ledge outside each window to clean the surface of the fixed middle panel. There was no security gear. He could only hold tightly onto the frame with one hand while working with the other. Scary, right? One day, while he was working outside of a room on the 3rd floor, a violent wind closed the window on his hand that was holding the frame. As a reflex reaction, he opened his grip. He was standing still for a few seconds, hands-free, 20 meters, 65 feet above the ground, with no security. Miraculously, Eric managed to take hold of the frame with his injured hand. Eric knew he wasn't able to survive this on his own. God had preserved his life, and Eric chose to consecrate himself to fully serving his protector, working as a Seventh-day Adventist pastor. After going through a pandemic that has already killed millions, we, as survivors, have many reasons to be thankful. Has your life not been preserved many other times? As you worship God with your tithe and promise, thank your divine protector for loving you and for preserving your life. May we always put our desires last and God first. Okay, ayan mga kapatid ang ating video clip regarding sa ating stewardship, no? Yung ating pagkakatawag dito, Brother Josh. Baka mayroon kayong konting comment doon sa video na ating pinanood. Kakaiba minsan yung calling ng Panginoon mga kapatid. Totoo 'yan, no? Minsan kala natin ay hindi tayo tinawag ng Panginoon pero tinatawag niya tayo sa isang bagay na hindi natin inaasahan.
Okay? Minsan, may mga panahon na parang nandun tayo sa kapahamakan, then magtataka tayo bakit na-preserve ang ating buhay. Yun pala mga kapatid, mayroong special mission pala ang ating Panginoon sa atin. Kaya yun ang ating tatandaan when it comes to calling mga kapatid. Let us always remember that ginagawa ng Panginoon yung ating yung panawagan niyan sa iba't ibang paraan para tayo dalhin niya sa gawain. Yan. Tama po 'yun, Pastor, no, and Brother Jimmy. Yung nakita kong perspective naman, Pastor, doon sa ating pong pinanood is yung dedication. Yung dedication, hindi lang pala hinihingi ng Panginoon yung mag-dedicate tayo ng ating mga tithes and offerings, no? Yung buhay po pala natin ang pinakamahalagang ma-dedicate natin sa ating Panginoon. Kagaya ng hinihingi ng Panginoon from the Old Testament, no? Even yung nung ang Panginoon na-dedicate sa temple. So, pinapakita lang dito sa atin bilang mga katiwala, dapat nandoon yung full dedication ng ating buhay sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Amen. Yun. Yan si Brother Jimmy, baka meron po siyang Oo. Ay, Brother Jimmy, naka-mute. Ayan. Ayan, sorry. Isa sa na-realize ko mga kapatid doon sa video nating napanood ay ang buhay natin ay ang buhay natin talaga ay parang very fragile, very fragile. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Pwedeng yung ginagawa natin sa kasalukuyan ay pwedeng maging dahilan na tayo ay pwedeng mawala. So hindi natin talaga alam, pero ang kagandahan, kaya nga sabi ni Pastor, maraming mga instances sa ating buhay na ginagamit ng Panginoon Diyos para tayo tawagin. Much better mga kapatid na kapag tayo tinawag ng Panginoon Diyos, sumunod na agad tayo. Kasi Tama. baka sa susunod na mga pagkakataon na tayo tinawag ng Panginoon at umayaw tayo ay mahuli ang lahat. So yun po ay panawagan sa atin. Gusto ng Diyos na tayo ay dalhin doon sa kanyang kalooban, sa kanyang plano talaga. Oo. Ayan, para sa Amen. May comment pala si Sister Tess dito, Brother Josh. May comment si Sister basahin po Tess. natin. Sabi ni Basahin po Sister natin, Tess, Pastor, no? sabi niya, God is calling us in many different ways and we have to commit ourselves to Him in different ministries. We have to go. At maganda. Oo. Yes. Talagang yung panawagan, Pastor, I will go. I will go. Kaya maraming mga ministry sa ating church and you can join any of those ministries. Yes, Pastor, no? Ang dami po nating mga care group sa Malolos na pwede pong ang bawat isa ay makinabang at makilahok kasi yun naman po talaga ang panawagan po sa atin ng Diyos. Tama. Yan, so grabe doon pa lang, Pastor, sa video clip na ating pong pinanood, marami na tayong realization. Actually, doon pwede nang umikot yung ating pong pagtalakay. But this very first episode natin mga kapatid, napakaganda ng ating pong tatalakayin sapagkat ito ay may kinalaman katulad nga ng ating video na pinanood, di ba? Dedication and yung calling ng ating Panginoon. Ngayon titignan natin sa ating pong pag-aaralan or yung ating pong magiging discussion ngayong gabing ito that stewardship is not always nakakabit sa tithes and offerings, sa monetary or material blessings. But it's all about our lifestyle. Yung ating buhay. At ito po yung ito yung pinakamahalaga na dapat na makita natin ngayon bilang mga katiwala ng ating pong Panginoon. So syempre, alam ko excited ang bawat isa at excited din yung sa atin, no, yung magpa-facilitate sa atin at mangunguna sa atin sa magiging talakayan na to. Kasi it's very important na ma-revive sa atin yung tamang pagkaunawa sa stewardship. Tama. And syempre, bago tayo magsimula, Pastor and Brother Jimmy, syempre, hingin muna natin yung guidance ng ating Panginoon. Pastor, pwede niyo po ba kaming pangunahan? Alright, sige. Siya nga pala mga kapatid ha, paalala po, wag po kayo mahiyang mag-comment or bumati man lang dyan or magparamdam po sa comment section. Yan, you're free to do that mga kapatid. At kung may mga questions kayo, malaya po ninyong gawin yan. Sige, tayo po yung manalangin mga kapatid. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyo at humingi ng patnubay sa aming mga discussions na gagawin regarding po sa pagiging mabuting katiwala. Samahan po kami ng Banal na Espiritu, ganun din po ang aming mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. Amen. And thank you po, Pastor, sa opening prayer.
So, siyempre, ibibigay na natin yung ibibigay na natin yung panahon sa ating magiging pagtalakay with regards to transformation bilang steward. Brother Mhm. Jimmy, papaano nga ba? Ano nga ba yung konsepto ng transformation bilang katiwala or steward ng ating Panginoon? Ayan, thank you, Brother Josh. Yung tanong na yan ay talagang masyadong malalim, ano? Masyadong malalim na kailangang meron talagang paghugutan. Kasi pwede mong mas madaling maipakita yung mababaw na larawan o hitsura ng pagiging steward, pero yung malalim ay kadalasan ito yung naiisang tabi. Pero Mhm. when it comes to transforming, meaning alam naman na natin ang Diyos ay ano po, alam naman natin ba Diyos ano? Ang Diyos ay dinadala tayo doon sa karakter, sa pagkatao na nawala sa atin mula nung nagkasala ang tao, ano? So ibinabalik tayo ng Panginoon Diyos sa tamang kaisipan, sa tamang hangarin ng ating puso, sa tamang ako at ikaw na nais ng Diyos para sa atin. Everyday, mga kapatid, ano? Everyday talagang tinutulungan tayo ng Diyos para makabalik doon sa karakter na inaasahan sa atin. At kasama yung ating pag-usapan ngayong gabi, Brother Diyos, Pastor Ray, kasama doon yung pagiging katiwala. Ano, Mhm. sino ba sino ba yung ating pinaghugutan ng ating ginagawa sa araw-araw? Okay? Sino yung ating kinikilala sa lahat ng ating mga sa lahat ng ating mga natatanggap? Okay? Sino yung talagang dapat manguna sa ating buhay? Tayo ba ang ating sarili ba o ang ating Panginoon Diyos? So yun po yung gustong ipaunawa sa atin ngayong gabi. Kaya nga, yung transforming, ibig sabihin mga kapatid, ako marahil mas madaling tanggapin na ang bawat isa sa atin dito ay mayroong kailangang baguhin, ano Brother Josh? Marahil ang bawat isa sa atin dito ay magpapakumbaba sa mga sandaling ito sapagkat alam natin na meron tayong kailangang baguhin sa ating sarili, Tama, ano po? tama, oo. Ah, mm. So, yeah, kaya nga ang topic natin ngayon is reviving stewardship kasi yung pagiging steward ay medyo napapalayo na. Ma- Bagaman although pastor, marami naman tayong ginagawang mga mga seminar, mga lecture about sa stewardship at marami na tayong mga kapatid na talagang nakakaunawa ng kahulugan ng steward, ng pagiging steward, ano po. At pero ngayong gabi ay ulitin lang natin yung ibang mga bagay na dapat nating maunawaan muli at sa mga may mga misconception pang tinatawag ay yun po ay marahil may marinig po tayong mga bago sa ating pandinig dito at baka nga pastor ano medyo mapataas pa ang kilay. Ganun pala 'yon. So parang Puwede, nakakagulat ako man oo. po. Sabi ko nga Brother Josh sa sarili ko, talaga ganun pala talaga yung tamang pagtingin ano bilang isang katiwala ng ating Panginoon Diyos. At sa tamang pagkaunawa natin sa salita o sa sinasabi ng ating Panginoon Diyos patungkol sa pagiging katiwala, mas naunawaan natin, mas nagiging magaan para sa atin na gawin yung ating part. Ayan. Kaya nga, gusto kong, pastor, may PowerPoint pa po ba tayo dito o wala na Puwed siguro? puwed puwed O, puwede rin naman o, or depende sa'yo, makikita Brother tayo. Jimmy, oo. Yan, para mas makita siguro natin, Brother Jimmy, yung Oo, Sige, mas, natin. sige. mas mainam siguro, Okay, ano? okay. Ayan. Mas maganda, oo. So, sorry po, hindi ko, kayo po ba Ah, mag-play nun? O, puwede rin ako. Ako na, Brother Jimmy. Sige, ako sige na, na, 'no? pastor, parang hindi ko Sige. natutunan na yung kagabi. O mga kapatid, na po, i-ready lang po natin, ano? Ayan. So, reviving stewardship mga kapatid at transforming steward. So, yung term na stewardship, yung pagiging katiwala ay uunawain natin ng mas malalim. Hindi lang po sa topic na to kundi sa maraming topic pang i-discuss po natin sa ating podcast, maunawaan po natin talaga yung talagang malawak na kahulugan ng stewardship. And of course, hindi lang at yun na isa sa kabuhayan ng isang katiwala. Tayo pong lahat yung mga kapatid na po. Ah, Nais ng Diyos na tayo ay matransform doon sa pagiging holistic o tapat na katiwala. So, ayan. Ngayon po ay ating tingnan mga kapatid, yung mga misconception, okay? Meron po kasi mga misconception, hindi lamang marahil pastor,
hindi lang sa Seventh-day Adventist, ano po, marahil kung meron pong makapakinig ng ating pag-aaral ngayon, marahil ay meron ding mga misconception na umiiral sa Mhm. mga kapatid natin sa labas. Ano po, I don't want to become judgmental, pero alam po natin na at somehow ay meron po tayong mga misconception talaga pagdating sa pagiging katiwala. And Ayan. nabanggit na po 'yun. Ayan, kanina, ayan, ito na po, nakikita po natin yung ating PowerPoint. So, sa sa first slide po natin mga kapatid ay tingnan natin ano ba yung stewardship today, okay? Sa tulong ni na pastor at ni Brother Josh ay ayan, magdadagdag naman sila diyan ng mga pag-unawa na po. So sabi po dito, okay, wala. Sorry po. Ayan. Ah, Okay, nakita sabi na po ba dito, natin? ayan. Ay, Biblical okay. stewardship is misunderstood by many of our church members to mean, ayan, nabanggit ni Brother Josh na inisip natin ito ay tithe lang at offerings. Pero mga kapatid, tingnan po natin, this misconception and our constant focus on giving or like calendars of offerings has created the following problems. Okay, kapag ganun daw po yung ating maging kaisipan that being a steward focus only on giving of tithes and offerings, ito po yung magiging problema. Okay, at alam po natin in our church ay ito ay existing or nag-exist somehow sa mga nakalipas na panahon, tama po ba? So Yes. first, una dito pastor ay yung mistrust of church leaders and system. Mhm. Ayan. Kayo po ba pastor ay napagdudahan na? Hindi naman, hindi pa naman. Hindi ba naman? Okay. So, kasi possible umiral yung ganitong ano po, na kapag na-mishandle, especially yung mga offerings and tithes, ay talagang mababawasan somehow. Ano po, talagang Yes. ito yung direct na resulta kapag nagkaroon ng mishandling of money or inside the church. So, ang sinong tatamaan doon? Syempre, yung mga leaders o yung sistema na ginagawa sa loob ng iglesia. Ano po? So, isa yon. Isa po yon sa nagiging problema. Pangalawa, mga kapatid, ay yung diversion of tithe and offerings by members to other persons or group. So dahil inisip nila na it's only giving and tithing or offering, ay yung offering ko siguro idadaling ko na lang sa mga taong ganito, ano? Kasi naisip mo talaga, you think that it was your calling na ibigay yung halaga na yon do sa mga tao na yon or sa mga grupo na yon. So gagawin mo. Kasi out of your will naman wala ka namang masamang iniisip na masama, kundi ang gusto mo talaga is gawin yung mabuting bagay at ibigay sa mga tao. Pero yun nga po ang sinasabi dito, yung focus ng ating giving ay kumbaga yung pagiging systematic ng ating giving ay naapektuhan. Ano po? Tama. Kapag ang ating kaisipan lamang ay ito ay patungkol sa tithes and offerings only. Okay, ano po? So yun yung pangalawa. Pangatlo mga kapatid, project giving replacing systematic giving. May nakita tayong proyekto ng ating iglesia na gustong-gusto nating suportahan. Ako, sige, hindi muna ako mag-offering ngayon. Yung lahat ng offering ko ay dadaling ko sa project na to para matapos na or para matulungan. Again, walang masama sa iyong hangarin, mga kapatid, ano po. Pero again, ay possible ay nalilihis yung sistema o yung paraan, ano po, yung tama at nararapat na pagbibigay ng ating mga offering. Okay. So, alam po natin, meron po tayong naranasan ganyan. Of course, ito po yung last, resistance to stewardship by pastors and church members. So, ayan, hindi ko masyadong, pastor, kayo Ay, po ba, ito pong pang-apat na to ay, mhm. ano po yung inyong, ano po yung ibig sabihin ng resistance to At stewardship by pastors parang and church? kapag ang focus talaga ng stewardship ay pera lang, tithes and offerings lang, kumbaga nagiging aloof ang mga kapatid kapag ang pinag-uusapan ay stewardship. Parang ganito, ay Tama. si pastor, nagle-lecture namang stewardship, pera-pera lang yan. Yung mga ganun ba? Yung mga ganun mga Tama. kaisipan, nagkakaroon Opo. ng resistance ang mga kapatid dahil sa misconceptions nga na kala nila ang tithes and offering is sa tithes and offering lang nakafocus, no? Kaya yun ang Tama. i-shift natin ngayon, no, sa ating pag-aaral. Kaya tama yung direction natin, Brother Jimmy, yung dinidiscuss, na itong stewardship today, pag sinabing today, ito ngayon, ito yung conception ng tao ngayon, di ba? Misconception Mm. pala, di ba? Kaya mga Opo. kapatid, oo, ito yung malinaw na misconceptions, no? Na sabi nga diyan, tama yung sinabi ni Brother Jimmy na ah,
nami-misunderstood ng marami, no? Hindi lang sa ating iglesia, sa kabuuan ng iglesia, ang kahulugan ng tinatawag na stewardship. Yun brother Jimmy, yung resistance to stewardship by pastors and church members. Not only the members but even pastors sometimes. Nagkakaroon ng resistance. Minsan ayaw na niya Opo. mag-discuss ng tithes ng stewardship kasi baka yan na naman tithes and offering na naman ang magiging issue. Paano mga ganun ang nangyayari? Oo. So, ibig sabihin Ayan. po, Pastor, no, even ang mga pastors affected. Ay, oo. Sa mga ganitong sa mga ganitong uri ng mga topic. Oo. Dapat malalim ang pundasyon talaga nating lahat, mga kapatid. Opo. Yun. Kaya nga yun yung goal natin mga kapatid, ano, Pastor and Brother Jos, na maunawaan natin yung mas malalim na kahulugan, yung value o yung halaga ng ating ginagawa na pagbibigay o yung pagiging mismong katiwala natin. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin yung dalawang view na narito sa ating pag-aaral. Ano po? Meron tayong narrow view and broad view. Pero ang concept nito mga kapatid, ito po yung una, ano. Okay, sabihin ito yung pauna, no, patikim sa ating mga magagandang leksyon na ating dapat maunawaan ngayong gabi. Sabi po dito, steward is all of me in response to all of God. Ipinapagitin ng mga kapatid that we are nothing. Tama po ba? We are nothing. We don't have anything na at pagmamayari natin. Okay? Wala tayo. Parang si Job, sabi niya, nirecognize niya sa kanyang sarili na siya ay pinanganak siya ng hubad, wala siyang dinala sa sanlibutan ito, at wala rin siyang ibabalik. Okay, doon sa pag siya ay namatay na, ano? Parang ganun mga kapatid na nirecognize natin that all of ours ay response lang natin doon sa sa lahat ng binibigay ng ating Panginoon Diyos. Ano po yung mga narrow view and broad view, mga kapatid, na ating tinutukoy dito? Kapag tayo ay tumingin sa narrow view, yung tithes and offerings, pasok po doon. Yes. Pero pag pinag-usapan natin yung broad view, hindi lang ito patungkol sa tithes and offerings, kundi ito ay sa pagiging Panginoon ng ating Diyos. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, hindi lang sa tithes and offerings, kundi sa lahat ng bagay ay kumbaga ibabalik natin, okay? Ibabalik natin yung kapurihan, lahat-lahat na meron sa ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Of course, naroon din po yung narrow view, which is church member. Yeah, dahil tayo ay lahat tayo dito is a church member, mga kapatid. Kabilang tayo sa iglesia. Pero ang pinakamalalim po, mga kapatid, nito ay God as the creator. Minsan tinitingnan natin yung ating sarili na sa atin ang gagaling yung finances, yung finances na ginagamit sa evangelism, sa lahat ng mga gawain sa iglesia. Isip natin, church member ang may yan. Pero mga kapatid, ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Iyan po yung ating isipin. At of course, narito rin yung behavior. Ito yung mga pag-uugali, Ito yung nakikita. Mamaya may-emphasize po natin yung bagay niyan. At ang broad view, mga kapatid, ay yung values. Okay? Yung halaga or yung pagpapahalaga sa isang bagay, yun po yung mas malalim o mas malawak na picture na ating gustong makita. Narin din po yung pocket and wallet, pero hindi po mahalaga yung pocket and wallet. Hindi natin pag-usapan dito yung dami ng laman ng iyong bulsa o ng iyong wallet, kundi gaano karami o gaano kalaki yung puso mo para makapagbigay ka. Ayan. Amen. Of course, last is yung program. O sa kabaligtaran ay yung lifestyle naman, yung mas malawak na picture. Yung program, alam po natin na meron tayo. Ako pastor, naranasan ko na i-program yung pagbibigay sa ating Panginoon Diyos, pero only to find out na parang sinisisi ko yung mga naging decision ko. Instead na, what if ito ay maging lifestyle ko na, yung walang mabigat sa pakaramdam kapag ito ay naging lifestyle mo na. Hindi mo naisipin na hindi mo maiisip na may pwedeng may maging consequence to. Usually yung mga consequence lumalabas to doon sa kapag inisip natin na ang pagiging stewardship is a program. Pero kapag inisip natin na ito is a lifestyle, ay very at peace ka. Okay, at peace mong ginagawa to at alam mo na buong pagtitiwala. Meron kang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Mas naging madali po. So yan po yung mga narrow view and broad view. Proceed po tayo doon sa next slide, mga kapatid. Bakit po natin kailangang unawain
ang stewardship sa mas malawak na view. Sabi po dito, total and full commitment. Okay? Ang verse po nito ay nagpapakita sa atin mga kapatid na hindi lamang patungkol sa pera ang dapat nating ibigay sa Panginoon Diyos. Ano po? Kundi, ang sabi dito, love the Lord your God with all your heart, buong puso. Okay? Hindi pwedeng kalahating puso lang. Hindi pwedeng kalahating bahagi lang ng iyong katawan, okay? Ng iyong soul. And with all your mind, okay? With all your mind and of course, and with all your strength. Everything, mga kapatid, in-encourage tayo ng ating pag-aaral ng ating part ngayong gabi na ibigay natin, ipagkatiwala natin sa lahat sa Diyos ang lahat na meron tayo. Ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating pag-iisip at ang ating lakas. Okay? And of course, nariyan po yung verse na Exodus chapter 20 verse 3. Ito po ay kumbaga ito ay magiging preno natin. Okay? Magiging preno natin sa ating buhay. Baka kasi minsan ay yung mga bagay na ating tinatangkilik ay medyo hinuhoard natin sa ating sarili. Inisip natin na yun ay or nagiging Diyos na natin. Okay? So, bago pa tayo mag-fall sa ganong sitwasyon ay ito na po yung kumbaga pampreno natin. You shall have no other gods before me, mga kapatid. Okay? So, Pastor, insert lang po kayo kapag meron kayong sige. Oo. Pastor, meron pong comment si Sister Tess po. Sige. Regarding po sa ating topic. Ayan, sabi po dito ni Sister Tess, sa testimonies po ng mga pastor sa GFM at MP, even po sila ay kailan lang din nakaunawa about stewardship. Kaya po ang members ng church, hindi po natin alam ang buong picture ng stewardship. Kaya po high time na i-share itong ating program na ito. Amen. So, Amen. grabe po talaga. It's very, very, very high time. Sabi nga, very important na matalakay na po ito. Kasi, it is affecting hindi lang yung ating bulsa kundi yung buong natin, yung buong pagkatao natin bilang mga katiwalang ng ating Panginoon. And dito po, Brother Jimmy, Pastor, nakita ko po sa ating pong pagtalakay doon pa lang sa narrow view sa broad view na stewardship is not about always giving. It is about living. Tama. Yung hindi lang siya naka sa pagbibigay, kundi yung pamumuhay. It's about living. Yung Lifestyle. living natin, sabi nga dito total and full commitment. Kaya po naalala ko yung sinabi po ng Panginoon, sabi niya po dito, hindi ka pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Yung isa iibigin mo, susundin mo, yung isa kamumuhian mo. Hindi mo pwedeng paglingkuran both ang Diyos at ang kayamanan. So dito pa lang, Pastor, nakita natin ang requirement pala sa atin ng Diyos bilang katiwala, buo, 100%. Hindi ka pwedeng magtira ng para sa'yo. Totoo yun, Brother Josh. Kaya pag pinag-usapan ng commitment, walang itinitira, no? Talagang buong buhay. Kaya nga nakalagay doon all of me, in response to all of God. In response to all of God. Pag sinabing all of God, kapag katang Diyos, ibinigay din ang lahat So, since ang Diyos ibinigay ang lahat sa atin, ano ibibigay natin? It should be all also, no? So, pag sinabing full commitment, mga kapatid, not even yung mga hint sa ating buhay, yung mga, even in our thoughts, or yung mga part ng ating buhay, ay dapat talagang itinatalaga yan. Wala kang ititira as in. Ibibigay mo sa Panginoon. Alam mo, Brother Josh, kaya nagkakaroon ng maling conception sa stewardship kasi iniisip nga nila, program lang to. Tama po. Program lang to, no? Not realizing that ang stewardship is a lifestyle, no? Yes. Yung program is just the manifestations of the lifestyle. Hindi yung program, then lifestyle muna, no. Lifestyle, it should be a lifestyle. And then nagmamanifest na lang kung ano yung man nagiging mga ministries nung pagiging steward mo sa ating Panginoon. Kaya yun ang kailangang maunawaan natin, mga kapatid. Actually, matagal na itong stewardship talaga na to, yung tunay na concept niya. Yun nga lang talaga, mga kapatid, siguro malaki ang naging dulot sa kaisipan ng tao na ito isang programa lang. Ngayon, nagkakaroon tayo ng steward shift. That stewardship is not a program. It is a lifestyle. Yeah. Tama, Pastor. Yun ang banggit niyo, Pastor, kanina, no? Yung anong verse nga? All of me in response to all of God. Me in response to all of God.
napansin ko dito, Pastor, mapapantayan ko ba talaga ang ginawa ng Panginoon Diyos sa akin? 'Di ba? Mga kapatid, kahit Oo. pa sabihin natin, mga kapatid, ibigay natin yung buhay sa Diyos, palagay ko kulang pa eh. Kulang Oo. pa 'yun sa ginawa, kulang pa 'yun sa ginawa ng Panginoon Kristo sa atin. Imagine Yes. niyo, mga kapatid, Tama. ang sabi ng mga angel, "Puwede bang kami na lang ang bumaba?" Ibig sabihin gano'n kahalaga ang Panginoon Diyos sa sangkalangitan, ano po, especially sa Ama. Pero Yes. wala, ipinagkaloob, eh. Hindi siya naging selfish na, sige nga, sige kayong mga anghel na lang. Hindi, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin, at hindi lang lahat ng bagay kundi ang Panginoong Kristo mismo. So, sa palagay ko, Pastor, kulang kung ano man ang meron ako na ipagkakaloob ko sa Panginoon Diyos, ano? Yes. Ayan, Kul so Tama. talagang kulang talaga, Brother Jimmy, actually. Pero bagamat kulang, sapat na sa Panginoon na maibigay natin yung yeah, buong puso. Yun ang maganda ron, eh. Hindi mo kasiyahan niya na. kinakailangang, oo, hindi mo kinakailangang punuin yung satisfaction ng Panginoon. Satisfied na siya, eh, 'pag ipasakop natin yung ating sarili, yung kabuuan natin, 'no? Kasi talagang Ayun. imposible talaga, Brother Jimmy, Brother Josh, na pantayan natin yung commitment, yung pag-ibig ng Diyos na ginawa sa atin dun sa cross ng Kalbaryo. Talagang mahirap talaga. Tama po. Kaya nga, mga kapatid, kaya nga, mga kapatid, hindi hindi tayo, sabi nga, ay hindi naman tayo hihingi ng Panginoon Diyos sa mga bagay na sobra sa kaya nating ibigay. Ang Mhm. hinihingi lang nating Panginoon Diyos, actually, simple lang, eh. A change of heart lang talaga. A Yes. change of heart. Amen. Okay. Ang sabi ni David, "Create in me a clean heart, O God." Yun yung nawala sa kanya. Yun yung alam niyang nadungisan ang kanyang puso. Alam Mm. niyang yung relasyon niya sa ating Panginoon Diyos ay napahiwalay. Kaya nga, yun din ang gustong mangyari ng Diyos sa atin ngayon, na maibalik natin yung malalim na relasyon sa Kanya, na mabago yung ating mga puso. Ano po? So, Yes, tuloy po tayo, amen. mga kapatid. Tuloy tayo. Nabanggit natin na ang lahat ay para sa Diyos. Nariyan po, Jesus is Lord of all. Lord of all. Anything, mga kapatid, about worship, about leadership, relationship, possessions, finances, language. Okay, so hindi lang talaga money matters dito, mga kapatid. Lahat ng ating ginagawa sa araw-araw ay para sa Diyos. Mamaya po makikita natin yung, ano po bang tawag dyan? Pictograph po ba yan? Oo. Mamaya maunawaan po natin ng malalim yan sa paglaon po ng ating Mm. pag-aaral na po. Kaya next po tayo doon Brother sa Jimmy, may comment lang ako dito, 'no? sige, Ang Pastor, ganda opo. ng Jesus is Lord of all. Hmm. Bakit ang mga tao ngayon, ito lang yung aking observation. Marami ngayon na gustong maging tagapagligtas si Jesus Christ, ngunit hindi Yes. Panginoon ng kanilang buhay. Tama po. Hindi man nila nababanggit verbally, but we can see it in our lifestyle, no? Na when it comes to salvation, parang yun lang gusto natin, eh. But when it comes to the lordship of God, yun yung na dinidisregard natin. Bakit, ano ba? Ano bang ayaw natin sa lordship ng Panginoon? Bakit yung salvation lang yung gusto natin? When in fact, kapag tumanggap ka ng salvation, dapat Lord mo rin yung Panginoon, no? Ano bang meron sa lordship ng Panginoon? Bakit ayaw ng tao? Is it selfish ba ang tao o self-centered? Tingnan natin mamaya, no? Parang yun ang nakikita kong punto rito, Brother Jimmy, Brother Diyos, eh. Opo, Talagang Pastor. oo, tumpak, Pastor, yung sinasabi mo. Yun talaga yung nakikita nating trajectory ng ating pag-aaral ngayong gabi, ano po. Mamaya malalaman natin bakit nga ba meron, sige, Panginoon, puwede bang Diyos ka sa aking spiritual life, pero sa aking social life puwede bang akin na lang 'to, 'di ba? Isine-separate natin yung pagiging Panginoon niyan Diyos sa ating buhay. Mamaya makikita po natin kung ito po ba ay tama, at ano po ba itong magiging epekto nito kung ito ay ating isa sa kabuhayan. So, tingnan po natin, mga kapatid. Ang sabi po dito, sa ating next slide, ay ang buhay daw po ng isang tao ay may dalawang level. Okay, meron dalawang level. Ito yung nakikita at saka yung hindi nakikita. Mhm. Yung mga nakikita, mga kapatid, possible ito yung nakikita ng mga tao sa atin. Okay? Ito yung in-express natin araw-araw. Okay? Ito yung dinidecide nating gawin sa araw-araw. At pwedeng ito yung mag-describe sa ating pagkatao, mga kapatid. Pastor, may mga kilala ako talagang very expressive. Very expressive talaga sila. Kung sino talaga, kung ano talaga sila, I mean, kung ano talaga yung pag-uugali nila, very expressive. Makikita mo yon sa pagsasalita, sa pagkilos, sa pag-approach sa'yo. Talagang makikita mo yun, eh.
Pero sa kabaligtaran mga kapatid, ay pwedeng kapag ganito ang expression or behavior ng isang tao, yung talagang gusto lang ipakita, pwedeng sa kabila nito ay pwedeng magamit lang ito as superficial. Mhm. Okay? As superficial. Ano pong ibig sabihin nun? Yung parang kahit hindi mo naman gustong gawin to is gagawin mo dahil ikaw ay nautusan. 'Di ba? Parang may maganon. Kundi pangalawa, ah, dahil makikinabang ka sa bagay na 'to, ay gagawin mo 'to. Okay? Ano po, medyo malala yung mga example ko mga kapatid, ano. Mamaya mapapaikot natin 'yan. So, 'yan po, surface level lang kumbaga. Okay? Surface level. Nagiging surface level lang yung ating ginagawa sa araw-araw dahil ginagawa lang natin 'yon dahil gusto lang nating maipakita. Okay? Or puwedeng ito talaga yung behavior natin at some individual ay gano'n yung nangyayari. Pero mga kapatid, sa pangalawang level ng ating buhay ay yun yung mga bagay na hindi nakikita. At kadalasan, may mga tao ring ganito, mga kapatid, ano po, may mga taong napakasimple. Ano, Pastor? Meron sa loob ng iglesia, marami akong nakikitang mga taong napakasimple, tahimik, hindi masyadong expressive, pero very true sa kanilang ano, sa kanilang pakikipag kapwa-tao. Kumbaga ay makikita mo yung sincerity. Ano, Mhm. makikita natin yung sincerity na bagaman hindi vocal, ay talagang makikita natin na talagang totoo sila sa kanilang sarili. At ito po yung dalawang level mga kapatid, ano po. Yung mga bagay na yung mga bagay na which is not seen, ito yung mas malalim. Sabi po sa ating pag-aaral, ito yung mas malalim na level ng buhay ng isang tao. Okay? Naroon din yung mga core beliefs. Okay? Ginagawa niya ang isang bagay dahil merong malalim na kanyang pinaghugutan. Okay? So, ito yung dalawang level ano ng buhay ng isang tao. And nariyan din yung mga values and principle when it comes sa mga bagay na which is not seen. Also, people's worldview. Mamaya po, medyo maraming mga word po diyan, pero Mhm. mamaya-maya mahalukay natin ng mas maayos, ano po. Mhm. So next po tayo doon sa ating verse. Sabi po diyan ay woe to you. Okay? Hindi ko pastor na i-send sa inyo yung aking ginawang PowerPoint kasi nilagyan ko ng Tagalog 'yan. Ay, okey, Although okey. mga kapatid, buksan niyo lang po ang inyo pong mga Bible, mga Tagalog Bible para mas makita po ninyo ng mas maunawaan natin mas maayos. Pero nais ko pong basahin sa English. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Medyo masakit, pastor. Medyo masakit. Ah, sa mga pandinig ng mga Pariseo during the time at yung nagtuturo ng kautusan, ano. Pero totoo ito mga kapatid, ano. Totoo ito noon at sa palagay ko ay totoo rin ito sa panahon ngayon. Anong po sabi dito? You are like a whitewashed tombs. Okay, pinaputing libingan which look beautiful on the outside but on the inside are full of dead man's bones and everything unclean. In the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. Kaya nga po mga kapatid, nabanggit ko kanina, meron tayong mga bagay na ginagawa dahil sa pagpapakitang na nagagamit natin, ano po. Sana po hindi ako misunderstood. Na nagagamit natin sa pagpapakita ng mga bagay na minsan napipilitan, okay? Minsan napipilitan, okay naman. Minsan ginagawa lang natin for ano lang, dito, for anong tawag dito? Ah, Recognition, makilala. Recognition purposes lang, 'yan, mga ganyan. Nagagawa natin 'yon. Sorry for my words mga kapatid, pero talagang ito ay nagagamit natin or nagagawa natin. Pero alam natin mga kapatid na yun yung dalawang picture ng isang ng ating buhay na minsan ay nagagawa nating mabuti yung ating mga kinikilos panlabas, pero yung laman talaga ng ating puso ay kabaligtaran sa ating Hmm. ginagawa, no? Ah, I myself, mga kapatid, ay guilty. Guilty sa mga ganyang bagay. So, tingnan natin kung anong gusto mangyari ng ating Panginoon Diyos sa atin ngayong gabi, mga kapatid. So, So, sa Brother Jimmy, dito pala, no, pwede pala, dito sa verse na to, saka sa tinalakay mo, pwede pala
na ikaw sa sarili mo, nagbibigay ka, gumagawa ka ng mga mabubuting bagay, pero sa pinaka deep inside sa'yo, hindi ka pala totally transformed. Mm. Parang Converted. napaka ano yun, napakasakit dun, Pastor, no? Mhm. Na kalagayan. Na Oo. nakakapagbigay ka, nagagawa mo siya, pero Yes. deep inside, Oo. walang conversion. Human, human nature talaga kapag nauna ang sarili talaga at hindi ang Diyos, ay ang lalabas ay yung ano, kung ano yung, sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? Mm. Pero of course, yung dito ay pagkukunwari ito, kaya nga tinawag sila mga hypocrites mga whitewashed tomb, no? Yung self-righteousness, pinapakita nila na sila gumagawa sa gawain ng Panginoon, ginagawa nila yung kanilang mga tungkulin, pero deep inside, malayong malayo sila sa ating Panginoon. Possible yon. Ang tawag dyan, Brother Jimmy, sa aking pananaw, they are religious but not spiritual. Pero ang Amen. spirituality, it produces religiosity Pero ang religiosity, it cannot produce spirituality. Spirituality. Oo. Kaya kapag meron kang relationship sa Panginoon, what comes next is your spirituality. Andun yun, no? Pero kapag wala kang relationship sa Panginoon, ang meron lang sa'yo, religious. Mm. But hindi yung spiritual aspect ng buhay, which is, ang tinitingnan ng Panginoon yung spirituality natin, hindi naman yung religiosity. Kasi tulad ng experience itong mga Pharisees, napaka-religious nila, napaka-pious nila, pero sabi ng Panginoon, no, hypocrites nga sila. Alam niyo itong mga ito, mga tapat magbigay ng mga ano to. More than pa, Pastor. Brother Oo, Jimmy, more than pa. more than pa. More than, More than. Pati yung kanilang lakad papunta ng araw ng Sabat, di metro yan. Kumbaga sa taxi may metro. Talagang di sukat. Pero ganun sila ka-religious. But the problem is there, yung puso nila ang layo-layo sa Panginoon. Kaya tinawag silang mga hypocrites. Okay, medyo masakit talaga, ano. Oo. Medyo masakit po talaga yung mga term na nagamit ng ating Panginoon Kristo dito. Pero ang siguro ito ay babala para sa bawat isa sa atin na possible ay baka tayo ay naroon na rin sa ganitong kalagayan, mga kapatid, ano po. Katulad noong dalawang tao na nag-offer or nagbigay ng offering, ano. Babalik Yes. natin sa kwento na 'yon, na yung isa yung matandang babae na 'to ay talagang nagbigay ng talagang sabi nating kokonti, okay? At itong ah, leader o mayaman sa iglesia ay nagbigay ng talagang pinapatunog pa, mga kapatid, ano. Parehas silang nagbigay, okay? Parehas silang nagbigay, okay? Wala tayong no doubt na parehas silang tumugon sa panawagan. Pero mga kapatid, possible yun yung outside, okay? Yun yung outside picture ng pagbigay sa ating Panginoon Diyos. Pero mga kapatid, again, tinanong ating Panginoon Kristo sinong nagbigay doon sa dalawa ng nararapat. Okay? Kasi naunawaan ng matandang babae na to yung halaga, yung values nung kanyang ginawang pagbibigay. At yun po yung kinumed ng ating Panginoon Kristo. Kaya talagang inaasahan sa ating Panginoon Diyos na linisin muna natin yung ating puso. Ano? Yes. Sapagkat alam natin na yung kapag nalinis na yung ating puso ay lahat ng mabubuting bagay na inaasahan sa ating Panginoon Diyos ay lalabas at makikita ng mga tao nasa paligid sa atin. Or kahit minsan, Pastor, no, kahit hindi mo ipakita, talagang mapapansin ng mga taong nasa paligid natin na dalisay ang iyong puso. Kahit hindi mo ipakita Parang okay, talagang magma-manifest sa iyo 'yon. Yun naman yung nakakatuwa doon, ano. Ayan. So, Tama yung comment ni Sister Tess, basahin ko yung comment niya, no? Opo. Sabi niya rito, lagi po nasa message ng COS, Councils on Stewardship, need po muna tayo ma-transform spiritually bago natin ma-apply ang stewardship. Yun. Amen. Kasi kung talagang hindi tayo transform spiritually, kapag walang nabuong relationship kay Jesus Christ, yung application ng stewardship magiging mali. Totoo yun. Opo, tama yun. Kaya mahalaga itong talatang ito ay nagsasabi talaga na dapat yung unang-una yung puso natin. Mga kapatid, welcome po kayong mag-comment para kayo Yes. po ay amin pong makasama sa atin pong pagtalakay kasi very interesting po talaga yung atin pong mga pinag-aaralan ngayon. Yes, opo. Yes, tama po 'yan. Talagang ayan. Very holistic talaga, Pastor, yung approach nitong ating pag-aaral, ano?
Na hindi Oo. tayo pwedeng mag-focus lamang. For example, ang pinag-usapan natin stewardship ngayon. Pero again, sa tulong ng Panginoon Diyos tayo ay mababago sa ating mga gagawing pag-aaral. Pero ang panawagan nito ay hindi lang sa pagiging stewardship, ano po, kundi sa lahat ng bagay. Talagang Yes. holistic. Okay, All holistic. aspect. All Kagaya aspect ng of our life. kagaya ng bilog kanina, Brother Jimmy, yung mamaya ay ipapaliwanag mo naman yung bilog yung may parang pie graph, 'di ba? Makikita Yes po, natin yes. doon, papakita ulit mamaya. Oh, yes, thank you po sa inyong mga comment, mga kapatid. At next po tayo sa ating slides. Ito na po. Kanina ay hinati natin, ano po. Ito pa rin po mga kapatid yung ating picture, ano, na hati sa dalawa. Ngayon, tinan po natin. Kung kanina ay human life in 2 levels, ngayon po naman ay stewardship in 2 levels. Okay? May kinalaman po ba kanina yung ating pinakita? Okay, yung human life in 2 levels dito sa ating stewardship in 2 levels. Tinan po natin mga kapatid. Doon sa unang hati ay mababasa po natin diyan yung expressive behavior. Kanina pa po natin 'tong ginagawang example na very outward showing lamang yung ginagawa or yung nagagawa ng isang katiwala kapag ang kanyang puso ay hindi hikayat. Ano po? Dahil possible magbibigay siya out of Ah, pastor, kayo po ba ay nakapag-ano na, naranasan niyo na po bang mag-ano, yung pumunta sa mall tapos wala ka namang plano, Hmm. wala ka namang plano na bumili. Pero dahil gustong-gusto mo yung ano, at gustong-gusto mong mabili yung isang item na yon, ay talagang dahil wala kang plano pero binili mo pa rin mga kapatid, ano po. Minsan gano'n yung sana hindi po gano'n yung magiging ano na po natin. Of course, when it comes to expressive, saan po ba nagmumula ang pag-express ng ating ginagawa? Of course, ito yung puwedeng ito ay, mag-umpisa kung ano yung naramdaman natin. We don't want to give tithes and offerings, okay, sa ating Panginoon Diyos out of impulse. Okay, out of impulse mga kapatid, na magbibigay ako ngayon. Sa sunod, parang hindi ko feel magbigay. Parang may nakita akong hindi magandang ginagawa ng mga, 'di ba? Yun yung naging resulta kasi yun nga po yung ating pinag-usapan kanina mga kapatid, na kapag ang pagkaunawa natin sa stewardship is all about giving of tithes and offerings, magiging ganun po talaga yung resulta mga kapatid, ano? Titingin at titingin tayo sa mga kahinaan ng ating mga leader at hindi na natin magagawang ipagkatiwala yung ating gampanin sa kanila. Mm. Inisip natin na gumagawa tayo para sa kanila, okay, para sa mga leader. Pero mga kapatid, ang malalim na level ng pagiging steward ay unawain po natin yung values, ano, yung halaga at yung prinsipyo ng ating pagbibigay, okay? So, dahil nakita na natin yung prinsipyo na ating natutunan kanina na all of me is response to all of God, ang kapag tayo ay nasa sitwasyon na magbabalik sa ating Panginoon Diyos, hindi na natin iisipin kung saan mapupunta yung pera natin, kung ano yung gagawin ng leadership ng church natin sa mga pera natin, kundi ano yung maitutulong nito sang-ayon sa gagawing ano yung maitutulong nito sa gawain sa kabuuan na nais ipagawa ng ating Panginoon Diyos, ano po. So lumalalim Mm. yung ating pinaghugutan ng reason kung bakit tayo magbibigay. Okay? So, ayan. Pastor and Brother Josh, Mhm. meron pa po ba kayong gustong i-express ano diyan, i-add diyan sa dalawang level ng stewardship? Kaya mga kapatid, mahalaga talaga yung values and principle, yung core belief natin. Dapat ito talaga yung nagiging kumbaga nagiging tama yung sinabi mo, Brother Jimmy, yung nagiging motive natin sa ating buhay. Kumbaga ito yung bunga ng expressive behavior natin ay dapat yung kung ano yung values na ni-develop sa'yo. Kasi whether we like it or not minsan wala tayong control dun sa values and principle na nakikita natin. Okay? Pag nakita natin, yun na pinaniwalaan natin na di-develop sa ating isip, then na-develop sa ating puso, then nagma-manifest ulit sa ating buhay. No? Kaya maganda talaga na nag-uumpisa sa paningin natin, of course, ganun naman lahat, may mga facts and principle sa nakikita natin, di ba? Nakikita, and then, na itatanim sa ating puso at isipan, doon na develop and then nagmamanifest sa ating buhay. So, kung tama yung ating pananaw ng stewardship, kung tama yung itinuturo sa atin,
yun ang madidevelop sa ating puso at may apply natin yun sa tamang paraan. Pero, Tama po. halimbawa, ako noon, Brother Jimmy, nung bata ako, kala ko nga talaga ang tithes and offering, ang stewardship ay tithes and offering lang. Yun ang nakikita ko eh. Kapag pinag-uusapan ng tithes and offering, lagi ay yung stewardship, laging landyan yung pera. Yun ang naging nakikita ko, na naririnig ko. So, pumasok sa puso ko, na-develop, yun ang naging core values ko. Sabi ko, ay magtatapat ako sa Panginoon, kaya magbibigay ako ng tithes and offering. Parang ganun. Totoo naman, pagtatapat. Pero nalimutan ko yung mas malalim na values and principle ng stewardship na lifestyle, it's holistic. Hindi lamang sa financial aspect. No? Nagbibigay nga ako ng tithes and offering, pabaya naman ako sa katawan ko. Opo. Nagbibigay ako ng tithes and offering. Hindi na, yung aking spiritual aspect naman, nalilimutan ko. Yun yung gusto kong sabihin, yun pa, mga kapatid, yung nakikita kong point dito, na dapat, kaya bata pa lang dapat natuturuan na para yung Tama po. values sa kanilang puso na di-develop na at yun ang magmamanifest sa kanilang buhay. Yung expressive behavior, no? Ayun. So, yun yung nakikita ko, nag-intertwine to. Parang Yes. very much related. Oo. Yeah. Tama. Very much related sila mga kapatid, ano po, yung dalawang level na to is talagang hindi dapat naman paghiwalayin. Okay? Hindi dapat paghiwalayin. Pero titingnan natin mga kapatid, sa next slide mga kapatid, makikita natin saan ba nag-uugat, okay? Ano yung pinag-uugatan ng ating pagbibigay sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid? Kaya nga po, hindi po pwedeng yung nasa taas ang mauna, yung sin. Hindi pwedeng hindi po pwedeng yung pagbibigay ng tithe and giving of offerings ay yun yung magdidictate sa iyo or magbibigay sa iyo ng impression sa iyo as a giver na sorry, baka ma-misinterpret ako, pastor, ano? Baka ano. Dalawa po yung nakikita natin dito, mga kapatid, ano po. Hindi kung ako ang tatanungin sa ating ginagawang pag-aaral, mas mainam na ang mauna ay values and principle. And then kapag naunawa na natin yung prinsipyo ng ating gagawing pagbibigay, o hindi, sabi nga ni pastor, hindi lang sa pagbibigay kundi sa pag-aalaga ng ating katawan, ay sa palagay ko ay saka yun magmanifest or saka natin ma-express, mga kapatid. So ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Itong kapag naunawa natin yung lordship, relationship of course, worship and lifestyle, kapag ito ay nag-sink in na sa ating puso at isipan, ay saka mas nagiging madali para sa atin, mga kapatid, na nagawin yung pagbibigay, okay? Yung pagbabalik ng offerings sa ating yung pagbabalik ng tithes and offerings sa ating Panginoon Diyos. Ayan. So, Tama. halos hindi na po siya hindi siya natin pwedeng paghiwalayin. Okay? Oo. So, yeah. Mas So, mauna dapat. So, ibig sabihin talaga dito, Brother Jimmy, Pastor, no? Kailangan mauna muna ang values and principle. Yes. So, oo. sa everyday, dapat pala ang una nating i-assess yung sarili natin. Bakit ko nga ba gagawin ito? Tama. Di ba? Parang, ano yung pinakarason? Bakit ko gagawin yung isang bagay na ito? Especially in stewardship, ganun din. Bakit ba ako magbibigay? It's because nakilala ko yung Panginoon. Nandoon yung relationship ko sa Kanya. So, magiging tama yung pag-ano natin, Pastor. Magiging tama pala yung pagtingin natin sa tithes and offerings. Yung ginagawa nating pagbabalik and everything sa stewardship ng buhay natin, nagiging tama. Kasi, from the very start itself, doon pa lang sa values and principle, tama na yung paniniwala natin. Saka Brother Josh, kapag na-develop sa yung values and principle ng tunay na lang stewardship, yung pag-return ng tithes and offerings, ay response mo na lang parang na lang walang pressure, alam niyo yun, walang pressure, yung parang it will just come parang basta magagawa mo na lang nang walang pressure, pero with parang may kasiyahan. Hindi ba yung parang pagbibigay ka na parang ang bigat-bigat sa loob, parang ang hirap humugot kasi walang na-develop na something sa iyong puso, ni yung lordship ng Panginoon, ni yung relationship and even worship and lifestyle ay hindi na-develop. Napakahirap talaga yon. But when everything is being developed, like yung lordship ng Panginoon sa iyong buhay, yung relationship mo sa Kanya, and even yung worship mo, yung giving is lang, parang lang yan parang
kumbaga it will just come out, no, Come. as a manifestation or fruit of your relationship with God. Parang ganito, Brother Jimmy. Nung na-inlove ka kay Sister She, yan, sabi ganito lang, di ba? Nung nagkaroon kayo Yan. ng relationship, di ba, parang ang mura-mura lang ng Jayco? Di ba? Parang ang mura-mura lang ng isang bouquet ng bulaklak. Pero nung wala kayong relationship, parang lahat nila sabi, ang mahal naman ito, ang mahal naman ito. Pero nung nagkaroon kayo Nakapanghinayang. ng relationship, ano nangyari? Parang wala lang sa'yo. Ang saya-saya mo nga pag nakabili ka pa ng isang bouquet eh. Ano, Tama na po. worth din. Sample lang ito mga kapatid. Pero gusto ko sabihin na parang ganun yung nangyayari. Parang ganun kapag tama yung ano sa puso. Tama po eh. Saka Pastor, since na hindi lang ito about sa finances, no? Hindi. For example, when it comes to our health, mga kapatid, when it comes to our health, of course, steward po tayo ng ating kalusugan, mga kapatid. So, malalim, pwedeng maging reason natin na kaya tayo kumakain ng gulay, ng prutas, ay dahil para maging malusog tayo. Pero, what if palalimin pa natin yung reason? What Yan. if balikan natin yung sinabi natin po ng Diyos, whether therefore you eat or drink, do it for the glory of God. So hindi lang pala sa pagpapalakas ng aking katawan yung pagkain ko ng gulay o ng malasustansyang pagkain, kundi para mapupurihan pa pala ang Panginoon Diyos, di ba? So pag Yun ang talagang tama. naunawaan natin yung malalim na dahilan ng ating ginagawa sa araw-araw, mas magiging masaya. Mas magiging parang worth it yung ating pagkilos sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Kasi yung unang motivation, Brother Jimmy, parang self-serving eh. Kaya ka kumakain ng ganito, ng healthy para maging malusog ang katawan mo. Parang iniisip mo yun eh. Pero kapag inisip mo is for His glory, nawawala yung sarili na itataas ang Panginoon. Parang Iyon, ganun. tama. And kapag naitaas ang Panginoon, everything will just follow. Siya magbe-maintain ng yung health, siya ang tutulong sa iyo na makahanap ng murang gulay. Parang mga ganun. Kumbaga siya nang bahala sa iyo. I seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Yes. Amen. Kumbaga lahat ay nagkakatagpo, Lakip-lakip. kakalakip-lakip, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip once na inumpisahan mo na yung isang bagay na tama. Talagang Yes. tutulungan ka ng Panginoon Diyos na sa paggawa mo Gawin. ng panibagong pagsunod dun sa panibagong challenge para sa'yo. And then at the end, nagkakalakip-lakip, nagkakatulungan. Anyways, mga kapatid. Last na lang, Brother Jimmy, sa part na ito, Apo. no? Si Abraham, 'di ba? Nung nakita natin yung kanyang relationship sa Panginoon, yung kanyang pagsunod sa Panginoon, ganun na lamang. And then, who gave him the offering to offer? Tama po. Ang Diyos, 'di ba? Mm. Nandun yung tupa. Nakita natin yung transformation, andun na Amen. kay Abraham yung faith niya. And who gave him the offering? Mismo ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng offering. Ibig sabihin, sabi nga, Brother Jimmy, everything will just follow accordingly kapag tama yung naging pasimula natin. Tama. Siguro ang tanong na lang is, are you willing to trust me? Parang gano'n eh. Ayun Yun na nga lang yun na lang ang panawagan ng Panginoon Diyos. So, ayan po, naunawaan po natin mga kapatid, na dapat mag-umpisa sa prinsipyo and then susunod na lamang yung obedience natin sa paggawa ng kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pero mga kapatid, what if wala ang ating Panginoong Kristo kapag gagawin natin ang mga bagay na to? Ano pong mangyayari sa atin? Ano po yung magiging resulta? Ito po mga kapatid, instead na tayo ay maging mapagbigay sa ating Panginoon Diyos, ang ginagawa po natin is hoard natin. Ano ba yung hino-hoard? Parang bigas lang, Pastor, no? Parang bigas lang. Teka lang, hindi ko muna ito bibigay. Okay? Hindi, siguro sa susunod ko na ito bibigay. Okay? Minsan, nagiging ganun yung epekto ng kapag wala ang ating Panginoong Kristo sa atin, kapag hindi talaga natin naunawaan yung malalim na dahilan ng ating pagbibigay. Of course, nariyan din yung self, I, me, and you. Yung parang ikaw, yung sarili mo na lang talaga ang tinitingnan mo, instead na kung sino yung makikinabang or paano makikinabang yung mga taong nasa paligid mo. Nagiging selfish talaga mga kapatid na po. Binabalik tayo doon sa karakter ng kaaway. Okay? Yun yung lost value. Yun yung mga lost values sa atin nung tayo nagkasala. Pero kapag ang Panginoon Kristo, of course, alam natin ang ating Panginoon Kristo, talagang siya yung karakter ng Diyos na bumaba dito sa lupa na kumbaga nag-invite sa atin na sundin natin siya. Okay? Kaya
hindi pwedeng mawala ang ating Panginoon Kristo sa pagbibigay natin o sa pagtupad natin or sa pagiging katiwala natin sa lahat ng bagay. Okay? Amen. Yan po. Life without Jesus, hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin kapag wala Wala ang ating talaga, Brother Jimmy, wala talaga. Ang mabubuhay sa atin, kasalanan. Selfishness, greed, hoarding, everything. Yun ang mabubuhay sa atin. Oo. Ayan. Parang Wala ano tayong parang magagawa. tayo yung bida. Tayo ang Yeah. bida sa sarili nating buhay. Sa sarili nating pelikula, tayo ang bida. Doon sa Oo. Bible study namin kagabi nung ating mga Bible student, ang topic namin ay great controversy, yung sa Isaiah, yung sinabi ni Lucifer, puro ako, puro Ay, ako, puro puro ay. ako. Yun, magiging ganun tayo mga kapatid, self-centered, self-serving, at ang laging iniisip yung ating sarili. Hindi yung iba, hindi ang Panginoon. Andito may comment na naman si Sister Tess at very much related sa pinag-uusapan natin. Sabi rito, Active talaga si Sister Tess. oo. Sabi ni Sister Tess, but those who selflessly spend the Lord's gift on themselves, that is pansarili, leaving their needy fellow creatures without aid and doing nothing to advance God's work in the world, dishonor their maker. Robbery of God is written opposite to their names in the book of heaven. Okay? Yun. So makikita natin mga kapatid, no? Kapag tayo ay who selfishly spend the Lord's gift for ourselves only at hindi para sa ating mga kapwa that's robbery. Pagnanakaw din. Not only yung financial, kundi yung service natin. Kunwari may talento tayong ganito and someone is needing that talents na meron tayo. Halimbawa, nalulungkot siya and we have the gift of counseling. Comfort, counseling. Oo. Binigyan tayo pagkakataon na i-counsel siya. Pero yung gift na yun ng Panginoon ay hinord natin, ay ayoko nga kasi bahala siya, problema niya yan. We are robbing God. Selfish. Oo, Yes. selfish yun. Iniisip natin yung sarili natin. Oo. Even sa time, Pastor, ano? Sa Even in time. time. Grabe. Even sa time, ang akala natin ang time tawag doon, simple lang eh. Pero kapag pang sarili lang pala yung iisipin natin sa time natin, kasi nauuso ngayon, Pastor, yung me time, me time, me time. No? Hindi naman masama, Pastor, magkaroon ng me time, magkaroon ng personal, but kung puro sarili lang ang iaano natin, hindi na natin nagagamit yung time natin, makapag-serve din sa ibang tao, no? Ma-comfort natin, makamusta natin yung ating mga loved ones, no? Part of robbery rin pala yun, no? Na nawe-waste natin yung Nawe-waste. gift ng Panginoon sa atin. Much more yung time natin sa Panginoon. Amen. Opo, yan. Yan yung most kumbaga ay talagang hindi na nabibigyan pansin. Okay? Na hindi nabibigyan pansin. Anyway, mga kapatid, talagang kung ito po, habang tayo nakikinig sa ating ginagawang pag-aaral, talagang parang tinuturuan tayo ng Panginoon Diyos na mas maging maingat na tayo this time, Yeah. Amen. hindi lang pala, ang dami palang aspeto ng buhay natin na talagang napapabayaan na natin at nagiging parang sa atin na lang, okay? Yung 24 hours atin yan, nangyayari sa atin yan. Yung 7 days atin yan. Nagiging gano'n na. Kaya nga mga kapatid, talagang magiging maingat po tayo mga kapatid. Pero kaya ang sabi ito po yung panawagan mga kapatid, no? Sa ating ginagawang pag-aaral ngayong gabi ay nais ng Diyos na yung ating values ay matransform. Okay? Yun yung malalim na dahilan ng ating pagiging katiwala. Yun po yun dapat nating matransform. So kaya po ang sabi dito sa next slide natin, ang sabi sa Galatians 2 verse 20, tayo ay naipako na, kasama ang ating Panginoon Kristo. At hindi na tayo yung nabubuhay sa ating sarili, mga kapatid. Sino na po yung nabubuhay sa atin? Jesus Christ. Lives within me. Okay? Live in me. Parang awit lang na, Pastor. Parang gusto natin mag-trio dito ngayon. Wag na. Wag na lang. Okay? So, I have been crucified, mga kapatid. Nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Kristo, ay yung bumangon doon mula sa tubig na yun, mga kapatid, ay wag na po natin expect na tayo pa rin yun. Okay? Na tayo pa rin yun. Yung pag-ugali, yung pagkatao natin, mga kapatid, ay anyways, tayo pa rin mga kapatid, but yung karakter na nais na nating ipamuhay ay yung karakter natin Panginoon Kristo. Jesus Christ. Yung si Jesus Christ. So the life I live in the body, I live by faith in the Son of God and who loved me and gave himself for me. Very very comforting talaga ito, mga kapatid, na
yung minsang ginawa ng ating Panginoon Kristo na pagkakaloob ng kanyang buhay sa atin. Ito yung magbibigay sa atin ng ano eh. Kumbaga parang ito yung mag-push sa atin. Ito yung magpupush sa atin mga kapatid na ano naman yung gagawin ko? Ano naman Yes. yung gagawin ko para sa Panginoon Diyos? Okay? So, kapag gano'n ang kaisipan na natin, maiiwasan na natin yung ugali na selfish na self-serving, self-gratification. Kaya nga po, narito po yung magiging resulta nito mga kapatid. Kapag tayo ay, ayan, basahin ko muna po itong Romans 7, 24 to 25 bago tayo lumipat. What a wretched man I am, who will rescue me from this body of death. So thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Oh, ayan, yan po yung yan yung kalagayan natin mga kapatid. Wretched man I am. Okay? So, nung tinawagan si Isaiah, ang sabi po niya, ang sabi niya ay ano nga po sabi niya? Woe Woe is to, me. anong right word din pa sa Brother Josh? Anyways, inaccept niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan, mga kapatid, na hindi siya karapat-dapat. Okay? Pero ang Panginoon Diyos, yun ang kagandahan mga kapatid. Yun naman ang kagandahan mga kapatid na once we humble ourselves in the presence of God, ay dun tayo mas nagiging acceptable sa harapan ng Panginoon Diyos. Pero kapag inisip natin na tayo ay hindi nangangailangan ng Panginoon Kristo, ng tagapagligtas, never na tayo ay matutulungan ng ating Panginoon Diyos. Ano mga kapatid? So, Amen. yun po. Pastor, Brother Jimmy, no, saka Pastor. 'Di ba nabanggit niyo po Pastor kanina yung sa Isaiah, no, si Lucifer no puro ay. Dito rin Pastor no sa Galatians 2:20, sabi na ni Paul, may may mga ay din siya. Pero in connection na lahat kay Kay Christ. Kristo. I have been crucified with Christ. Christ. I no longer live, but Christ lives in me. I live in the body, I live by faith in the Son of God. So, pag may values transformation talaga, Pastor, may I man, pero kasama na si Connected. Kristo. Yes, Kristo. connected kay Amen. Kristo. Kasi yung Regardless- Isaiah, wala si Kristo dun eh. Disconnected yung nag-aay dun eh. Pero dito ay connected talaga. Kaya isa lang talaga mga kapatid ang makakasolve or makakabago ng ating buhay. At yun ang ating tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kaya nga, may nakapagbanggit sa akin mga kapatid, bago daw natin, para mas maunawaan daw natin yung pagbabasa ng Biblia, isipin natin na ang ating Panginoon Kristo ang nagsasalita sa atin. Yes. Yung buhay ni Kristo ang ating pag-aaralan kapag tayo magbabasa ng Biblia. So yan, hopefully mga kapatid na tayo ay matransform yung ating mga values sa tulong, wala namang imposible sa ating Panginoon Kristo, mga kapatid, talagang magagawa niya. Sabi nga doon ay, He who began a good work in you, He will be faithful to complete it, mga kapatid, kapag ating tinanggap yung kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Siya yung gagawa sa atin ng mabubuting bagay. Amen. Brother Pastor, Jimmy, tingnan mo brother, na yung mga may mga comment comment. dito. Oo, sabi ni Ayan, Sister Lorna, good evening po. Ayan, good evening po Sister Good Lorna. evening Happy po. listening. Good evening po. Ayan. At ganun din po kay Sister Edita. Ayan, Pingkain. Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi po rin sa inyo. At si Tito Chet, meron siyang comment sa atin. Sabi niya rito, if we really love God, we can express it by following His will, sharing His blessing to others, and liberal to give for God's work. Yes. Amen. Kaya love is the foundation talaga eh. Even yung pagbibigay ni Jesus Christ ng buhay, it's love. And even our obedience should be motivated by love to Jesus Christ. Kaya dapat na-experience talaga natin si Jesus Christ all in all sa ating buhay. So, Tama po yan. Saka nabasa ko lang nakita yung ko po, Pastor, nakita ko rin po yung sinabi ni Tita Chet, yung liberal, no? Yung word na liberal pag ibig sabihin kasi ng liberal doon, it is giving freely and abundantly. Pag Malaya na-experience po na si Kristo, yung i-share mo, malaya at talagang masagana. Yun yung liberal giving na na-experience natin sa ating Panginoon. Amen. Naroon din yung pagtitiwala, kasi kung wala ka rin tiwala na kapag nagbigay ka, possible, inisip mo kasi pwede kang mawalan. Pero Ayun. kapag isip mong magtitiwala ka sa Panginoon na nabanggit lang din ni Tita Chet
na yung blessing na binibigay sa ating Panginoon Diyos ay alam natin ang konsepto nun ay tayo'y pinagkatiwalaan lang, ano? Kaya katiwala lang tayo. So yun talaga ay hindi lang talaga para sa atin, kundi yun ay para sa taong mga nangangailangan. So mas Amen. nagiging masarap magbigay, okey. Ayan, so kaya nga mga kapatid, kapag si Kristo naman ay nasa ating buhay na, ano yan, ano pong mangyayari sa ating, ayan, sabi sa ating next slide, life with Jesus Christ, yan, makikita po dito yung faithfulness and then sacrifice. Okay? It's more easy for us to sacrifice yung ating mga pleasure, yung ating mga pansariling mga pangarap, Everything. yung ating sariling oras, yung ating sariling kakayanan o yung mga talento, mas nagagamit natin sa gawa nating Panginoon Diyos because it is a sacrifice eh. It becomes a sacrifice now. Hindi na utos sa atin. Kumbaga hindi na sapilitang utos sa atin na gagawin natin, kundi ito ay sacrifice na natin. It's Oo. between you and God na yung picture niya. Hindi it's between you and the church officers na inutusan kang gawin to para sa Panginoon, hindi na eh. Kundi direct na sa Panginoon na gagawin mo to, hindi dahil inutos sa'yo, kundi dahil ito ay kalooban ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa Amen. sa atin. No? Amen. So, ayun, naroon din, Jesus Christ, Savior and Lord. Ito po yung ating napag-aralan kanina. Ayan, yun po yung diagram. Kaya nga mga kapatid, nabanggit na natin, yung next slide po na ating papakita ay, halos nabanggit na natin mga kapatid, pero ito po yung maganda nating tingnan. So, yung ating sarili, ayan, nabanggit niya na Pastor yung ilang mga bagay niya kanina, self-serving, pero instead of self-serving, kapag si Jesus Christ na nasa atin na, service na ang tawag. Amen. Service na ang tawag. Ano nga verse, Pastor, yon sa gospel na, kung sino man yung gustong maging leader ay maging servant. Tama po ba? Parang Para ganun, sa no? servant leadership, oo. Servant leadership na ang magiging kalagayan natin Maging- mga kapatid. So instead of self-indulgence, magiging simple na lang tayo. Ano po ba yung ibig sabihin ng self-indulgence? Sa Tagalog po ay pagpapakasaya sa sarili. Oo. Ibig sabihin ay kumbaga ginugugol mo na lang lahat ng mga resources mo para mapasaya ka. Pero instead of living a simple life, ano po, Pastor, Brother Josh, kapag ako ay namuhay ng simpleng pamumuhay, ano ba yung magiging resulta nun sa akin? Kung sakaling pinili ko na mas simple lang yung aking buhay, ano kaya yung magandang resulta nun sa akin? Sa akin, Brother Jimmy, um, pag simplicity, yung simplicity kasi bunga na yan ng buhay mo kay Kristo eh. 'Di ba? Siguro sa akin, malaya ka sa lahat ng mga bagay. Kasi ang minsan ng self-indulgence ay nagpapa-pressure to sa iyo eh. Hangga't hindi mo Mm. mag-gratify yung mga self-indulgence mo, yung sarili mo, Mm. may pressure na dapat gawin mo to, gawin mo yan. Pero kung nakikristo ka, parang you're satisfied. Everything kasi is provided din ng ating Panginoon eh. Ibig sabihin, parang you're at peace. Tama. Yung oo, yung magiging simple lang talaga. Parang hindi ka na mag-aspire ng ganito mga bagay kasi okay na ito sa'yo. Hindi ka na may-indulge sa ganito mga bagay kasi satisfied ka na sa ganito kapag ikaw ay nakay Kristo. Parang ganun yung nakikita ko, Brother Jimmy. Tama. Amen. Sa akin naman pag kasi self-indulgence, parang ano po 'yan eh, Brother Jimmy, Pastor eh, para siyang drugs. Na kapag pag hindi na nahi-hit yung ganong certain level, Ah. kailangan may kailangan Dadagdag. may gawin kang Mm. may dadagdag ka na gagawin ka para Ni-level maabot mo ulit yung ganon. So dito naituturo yung contentment eh. 'Di ba sabi nga po ni Pablo eh, mas maganda yung mamuhay na may contentment kasi alam mo kahit ito lang yung meron ka, feeling mo sapat na yon at masaya ka doon Oo. sa Oh, ano na yon, Bagay na sa yun. pamumuhay na yon. And sabi nga natin magagawa lang naman natin maging kontento sa buhay kapag kasama natin ang Panginoon. Yes. Yun ang Yes. pinakamahalaga. Pwede nating maging example diyan mga kapatid, no? Yung mga taong nabubuhay sa corporate world. Again, wala Yes. naman tayong pinapatungkulan dito, kundi example lamang. Each of us is given 24 hours. Pero mga kapatid, nakikita natin yung mga nagtatrabaho sa corporate world, and then yung mga nagtatrabaho sa farm, parehas naman silang masaya mga kapatid, ano? Pero again, nakikita natin yung kasimplehan ng buhay. Once we choose simplicity in our life, ay mababawasan yung stress sa atin.
yung Tama. tatapusin mo yung gawain mo or Mm. dadagdagan mo pa yung gawain mo, dadamihan kasi nga gusto mong malaki ang parang gano'n. Instead of Oo, living a simple life na magbibigay sa'yo ng satisfaction and kasiyahan din. Ano happiness. mga kapatid. So yun, thank you pastors Brother at oh, Brother Josh. Mm. Brother Jimmy, Brother Josh, may ano lang, may naalala lang ako. Yung happiness pala ay um kumbaga hindi nasusukat. Halimbawa, yung isang bata na may kaya yang ama, yung kanyang ama, binilhan siya ng motorcycle, naging masaya siya. Yung bata na hindi naman ganun kayaman pero binilhan ng bisikleta ng kanyang tatay, yung kasiyahan na na-experience ng isa is the same na kasiyahan din na naranasan ng isa. Ibig sabihin, kung ile-level mo yung kasiyahan nila, same lang din. Mm. Nakita niyo? Same lang din. Kumbaga, ang pinapakita rito, yun yung ngayon, yung simplicity. Yung simplicity. Hindi natin kinakailangang ma-acquire ang maraming mga bagay para magkaroon tayo ng satisfaction at maging masaya. Even as in a simple way, ay maging masaya tayo. And it will only happen kapag si Jesus Christ ay nasa ating puso. Pero kung sarili ang namumuhay, ay imposible mangyari yon. Ayan, tama po yan pastor ano. Talagang anyways, sabi naman ng Biblia yan mga kapatid, mabuhay tayo sa araw na 'to, ano, 'wag nating Mm. isipin yung kinabukasan kasi puwedeng Mm. magbigay sa atin yun ng ano 'no, Tama, ng, tama, tama. stress or anxiety. Katulad din po yung self-indulgence, same as also as self-gratification Gratification. mga Yes. kapatid ano, yung pagbibigay kasiyahan, yung sarili mo lang ang iniisip. Pero again, Christian life is a life of sacrifice talaga. Dapat nating maunawaan yon. Of course, nariyan yung self-seeking, okay? Yung sarili pa rin, okay? Owns welfare, yung sa akin, yung I, yan, nariyan pa rin yung I. Pero again, instead of yung instead of yung sinasabi dun sa awit na, I surrender all, Panginoon, kayo na po bahala. Okay, kayo na po bahala, Panginoon, sa lahat ng aking mga pangailangan. And of course, the last one is self-centeredness. Mapapalitan po yan if Jesus Christ is in us. Magiging submissive na tayo, okay, to the will of Jesus Christ, of our God. Amen. Hindi na talaga yung sarili natin ang makikita, kundi si Jesus Christ. Nakapako na. Napapako na sa ayan kay Jesus Christ. And mga kapatid, totoo yan mga kapatid. Panawagan mga kapatid para sa bawat isa sa atin na tayo ay dapat laging may connection sa ating Panginoong Kristo. Kasi hindi talaga tayo magbubunga. Katulad po sinasabi sa 1 John o sa John 15 verse 1 to 4, I am the true vine and my Father is the gardener. Remain in me. Yun po yung panawagan sa atin. As I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Okay? Yun. Kung tayo ay nasa Panginoon Diyos, lahat talaga ay walang hindi tayo kayang gawin, ano. Kaya ang sabi ni Pablo ay I can do all things through Christ Through who Christ, gives me yes. strength, ano. Mm. At ang kagandahan nito mga kapatid, kapag tayo ay bumunga, pastor, possible ba ng isang tao ay bumunga samantalang siya ay nakikisalamuha sa ayon o sa takbo ng sanglibutan? Hindi. Kasi yan yung sa Galatians chapter 5 verses 21-22 kung tutuloy natin. Nandun yung dalawang opposite na fruit 'Di ba? Mangyayari lang yung bunga na yon if we are connected sa ating Panginoon. Kaya ang payo ni Paul, do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your hearts. So sa puso na naman. Kasi if not, it would be impossible for us to bear fruits. Kasi we cannot serve two masters at the same time. No? So, hindi natin pwedeng sabihin naglilingkod ka sa ganito tapos naglilingkod ka sa Panginoon. That would be impossible. Sa Revelation, there's no such thing as mediocre Christians Dapat kung malamig ka, magpakalamig ka. Kung mainit ka, Pakalamig na lang. magpakainit ka. Oo. Kaya sa akin imposibleng mangyari 'yon. Kung nakikita man natin sa kanya yung bunga and yet he is living a life in the world, ang tawag doon ay hypocrisy kagaya ng ginagawa ng mga Pharisees. Tama. 'Di ba? Opo, yun yung result. Pang cover up, parang ganun. Whitewash tomb, parang ganun na mangyayari. Hindi real truth. Oo. Show up ang nangyayari. Mm. So, alam natin mga kapatid, na kapag tayo naman ay nasa ating Panginoong Kristo, yung bunga talaga ay
kaiga-igaya, ano, lalim ng word, no? Yes. Kaiga-igaya. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi lang pwedeng maging maging sorry. Hindi lang maging sorry. Hindi lang maging blessing ka sa ibang tao, kundi ikaw mismo sa sarili mo, ano, alam mong nabi-bless ka at yung buhay mo ay mas nagiging maayos. Okay? Yes. Kapag tayo ay merong mainam na relation. At alam natin ng Pastor, no, Brother Josh, ang ating Panginoon Diyos ay Diyos o God of relationship. I Mhm. mean, God is relational. Ano? Yes. God is relational. So gusto talaga niya na tayo ay laging nakakonekta sa kanya. Okay? Parang kumbaga laging gustong kausap ng Diyos ang kanyang mga anak. So let us always remain sa in the presence of our God. Yun yung Amen. panawagan Amen. sa atin. Kaya po kapag nangyari yan mga kapatid ay maunawaan natin yung mga stewardship values at ito po hopefully sana makabisado natin ito mga kapatid pero basahin po natin. Masyadong marami lang. Pero Oo. banggitin po natin. Ayan, kapag tayo ay ito na po yung mga values po ng pagiging steward. Lordship of Jesus Christ. Ayan, nabanggit natin. Lifestyle of daily submission, living the will of God, lifetime partnership with God, personal relationship with Jesus, servant leadership in community. Okay, hindi lang sa loob ng tahanan kundi sa komunidad natin. Commitment to spirituality. Okay, hindi lang sa pagiging religious pastor, sabi ni pastor kanina. Hindi lang sa pagiging religious kundi pagiging spiritual. Care and service to the poor, devotion and worship of God, and involvement in discipleship. Okay? Ang Amen. dami pala talaga nating gawain, pastor, Mhm. Ay, It- talagang Ito yung ano, Hmm, parang ito Brother Jimmy, Brother Josh, yung madidevelop kapag tayo na kay Kristo. Tama mm, po. Ano, ito yung mga stewardship values na talaga makikita sa atin. And in that way, dito maalis yung misconceptions. Kung makikita natin diyan, wala naman, hindi natin makikita diyan yung financial sa stewardship opo. values di ba? Kasi bunga na lang 'yon ng mga stewardship values na na-develop because of our relationship with God. Oo. Kaya siguro magpapa-quiz tayo, pastor, about dito sa stewardship values. Oh, tapos may books. Pero Oo, sige, pero may books tayo, magtatanong tayo, sasagutin nila sa comment section. oo nga, 'no? Ang Pero mananalo po magkakaroon ng Councils on Stewardship. Yes, wow, yes. Oo, sige, sige. manggagaling po kay Brother Josh. Oo. Sige po. Okay, so ayan po yung mga core values ng stewardship po. Ayan. Kaya po sabi dito, ayan, ngayon tinatanong tayo, ano yung values natin ngayon mga kapatid? Perishable po ba o infinite? Self-centered po ba o Christ-centered na? Yeah. Ah kumbaga, mas pinahalagahan pa po ba natin ang ating pangangatawan o yung espiritu? Short term po ba? Okay, yung ating commitment sa ating Panginoon Diyos o long term? Self-control, okay, pansarili or spirit controlled. Of Mm. course, we want spirit controlled life mga kapatid. Yun yung pinakamasaya siguro. At siguro ay ang pinakamasayang ah ah, ang bigla ko lang naisip, pastor, no? Ang pinakamasaya sigurong part ng buhay ng isang Kristiyano ay yung marami kang struggle pero nasa paanan ka ni Kristo. Ano po? Amen. Amen. Alam mong spirit controlled ka, alam mong ang Panginoon Kristo ay sumasayo at ang kanyang Mm. kapangyarihan ay naranasan mo. Mga kapatid, sabi po dito, meron pong sinabi si Pablo dito mga kapatid as we transform to become a good steward, sabi po dito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies, okay, hindi naman pinag-usapan dito, pastor, yung pera, no? Kundi yung Mm. pangangatawan natin, as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Worship. Okay? Medyo nabawasan lang po yan. Pero ang sabi dito ay, be transformed by the renewing of your mind. Of course, yung ating puso, mga kapatid. Oh, yan yung Yun do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing Ako. of your mind. Amen. yung karugtong niya. Ah, So, ayan. Kaya nga mga kapatid, sa bandang dulo, okay? Yan na po yung talagang inaasahan sa ating Panginoon Diyos. Of course, part of our life, yung values, ito po yung pinakadapat nasa sentro, yung values, yung nakita natin, yung stewardship values kanina, marami po yun. Yung po dapat yung nasa gitna. And of course, ito ay mag-manifest. Okay? Kapag tayo ay filled of the Spirit na,
ito ay magmamanifest sa atin of course yung ating behavior ay nakabase doon sa values na ating natutunan, mga kapatid, ano po. Of course, kapag ito ay naisakatuparan natin, maunawaan din natin yung gustong mangyari ng ating Panginoon Diyos na bilang katiwala, mga kapatid, ay hindi lang ito natatapos sa pagbabalik natin ng ating mga pag-aari sa ating Panginoon Diyos, kundi yung panahon natin at yung pagtawag sa mga kaluluwa na nasa paligid natin, mga kapatid, which is, sa palagay ko, Pastor, yun yung pinaka ninanais sa ating Panginoon Diyos, no? Yung mailapit ang napakaraming kaluluwa, sapagkat alam natin na tayo ay may pananagutan. Okay, may pananagutan po tayo. Yung gospel, Pastor, ito, kung ako ay hindi tumanggap sa aking Panginoon Kristo, marirealize ko po kaya, marirealize ko po kaya yung pangangailangan ko na sabihin ko sa ibang tao yung kabutihan ng ating Panginoon Kristo, yung pag-ibig niya. Sa akin kasi, Brother Jimmy, you cannot give what you don't have eh. Unless ma-experience mo si Jesus Christ, that's the time na makikita mo yung need ng iyong kapwa patungkol sa Panginoon. Yung tama nga yung sinabi dito ng ating mga kapatid, lalo na yung kay Sister Tess, dapat mabago muna tayo bago tayo ano tawag doon, makapag-share. So, Makapag-share. it would be possible for us to know the need of other unless yung need natin muna ang anong tawag doon? Ma-attend. Oo. So, kung tayo wala kay Kristo, hindi natin makikita yung need ng ating kapwa kay Kristo. Tama po. Oo. At makikita natin, mga kapatid, Pastor, yung kaligtasan ng tao yung kaligtasan na inalok ng ating Panginoon Diyos sa maraming tao ay dahil tayo ay ginamit niya. Ang sabi kay Paul ay he is a chosen vessel, Yes. Sabi ng Panginoon Diyos, he is a chosen Ang sabi ng Diyos kay Ananias ay puntahan mo si Pablo kasi he is my chosen vessel. So, mga kapatid, tayo is chosen vessel. Ipinagkatiwala sa atin yung gospel. So, palagay ko, mga kapatid, ay dapat nating tugunan yung matinding pangangailangan, yung word na matinding pangangailangan na tayo ay magbalita sa sanglibutan. Amen. So, yun, mga kapatid, ang ating topic. Medyo mahaba tayo. Parang to sum up, Brother Jimmy, talagang it's more on relational, no? Kay Kristo talaga babalik at babalik lahat. Yes. Kay Jesus Christ. Kapag talagang siyang una, lahat ay magkakaroon ng tamang pananaw, magiging tama yung pagbibigay, magiging tama ang paglilingkod, magiging tama ang mga kaisipan. Lahat magiging tama kapag si Kristo talagang nasa puso. Tama po. Amen. May direction. Si Tita Chat may comment pala. This is regarding yung liberality, yung sinabi ni Brother Josh kanina. God's children should practice liberality because God provides abundantly to His faithful children. Amen. Yes. Amen. Praise the Lord. Oo. So, pinagpala ka ng Panginoon, ibigay mo yung para sa kanya. Ito experience ko lang, Brother Josh. Hindi naman sa nagtataas ng bangko. Ayoko magtaas ng bangko. Pero just to share my experience. Meron nagbigay po sa amin ng bigas. Po. Ngayon, sabi ni Mrs., dapat i-tithe. Yung bigas na yun ay 15 kilos. So, nagtanong-tanong ng price. Umabot ng 750 yung 17 kilos, 15 kilos na yon. Tapos ang ginawa, so kung yun ay 750, magkano yung magiging tithe? 75. Plus yung offering, another 10%, 75. So 150. Biro mo, yung 15 kilos na bigas ay 150 pesos lang. Parang ganun yung gustong sabihin. Nakita niyo yung blessings ng Panginoon. Parang, tama, no? Diba? Kung titingnan mo, sa 150, meron ka ng 15, hindi naman binebenta ng Panginoon. Gusto lang natin ipakita na blessings talaga, no? Na parang ang laki nung punta sa iyo, ang liit ka ng balik sa Panginoon kung titingnan natin. Kunti lang hihingi. Oo. So we're not of course after those offerings or tithes, no? Kasi given na 'yon. Pag sinabing given, natural na tayo magbibigay, Brother Jimmy, sa ating Panginoon kapag na-build up yung relationship na 'yon. No questions, no? Hindi na natin pag-uusapan na o pagtatalunan, magbibigay ba tayo ngayon o hindi? Hindi eh. Kapag nasa iyo ang Panginoon, it will just come out as a fruit ng iyong relationship sa Panginoon. Yun, parang ganoon. So, Pastor, parang gusto ko sabihin ngayong gabi, mga kapatid, Pastor, no?
I want to become a more loving, I want to love more Jesus Christ, more than to become a loving steward. Ay, Hmm. ano po ibig sabihin mga kapatid? Gusto kong, kumbaga, ang naunawaan ko mga kapatid, siguro take away ko na to sa gabing ito. Parang mukhang tinatawagan ang bawat isa sa atin na magkaroon talaga muna ng malalim at taimtim na relasyon sa ating Panginoong Kristo. And then everything will follows. Yun po Yeah. talaga yung aking talagang naunawaan at nagsinkin sa aking isipan ngayong gabi. Amen. Praise the Lord. Si Brother Josh, ano yung sa'yo, Brother Josh? Sa akin po apakaganda po ng naging topic natin all throughout, no. Dito ko po nasaksihan yung yung sinasabi ng ating lesson that stewardship is all about our response to God's grace. Kung hindi mo pa kasi na-experience yung biyaya ng Diyos, hindi ka makakapag-respond ng tama sa ating Panginoon. So hindi siya nakakabit when it comes to, sabi nga natin kanina, 'di ba? Yung religiosity versus spirituality. Hindi pag tama na yung natin, yung stewardship mindset natin, hindi na siya lalabas as a religious obligation. Yes. Fruitage Kundi na. may tamang relasyon na eh. Yes. Ngayon, dahil tama yung relasyon mo, paano ka ngayon magre-respond sa biyaya ng Diyos? Amen. It's not about transaction, it's about transformation. Amen. Amen. Kaya nga, Amen. steward shift. Talagang mag-shift. Shift. Tanungin natin naman, Pastor and Brother Jimmy, yung ating pong mga kapatid, no? Ano yung mga take-away nila Opo, sa mga kapatid. ating pong naging Oo, totoo yung mga kapatid. Mag-comment na po kayo ha. Ano po yung take away ninyo? Ano yung inyong maiko-comment? Ano yung mga natutunan sa gabing ito mga kapatid? Ayan. Mag-antay tayo. So kung makikita natin, Pastor, no, sa naging topic natin, stewardship, talagang i-break niya yung mga maling mentality natin. Pag naging tama yung natin, mabe-break yung mga maling mentality natin. And ngayon, naniniwala ako sa naging pagtalakay natin na ito, nabuksan yung kaisipan natin para unti-unting i-transform ng Panginoon yung ating puso, yung ating pag-iisip, kung papaano tayo niya tinatawagan in a loving relationship and response sa Kanya. Amen. Tama. Patungkol, Pastor, doon sa last slide natin kanina, no? Ang sabi kasi dito ay stewardship is the breaking in of the rule of Jesus Christ into the deep level of human culture. Marami na kasi tayong natutunan dati ng mga practices, mga culture natin, na experience, na inisip natin okay na yun, sapat na yun. Pero yun po pala, dapat po pala ay ipasok natin yung rule ng ating Panginoong Kristo sa ating buhay. At dun matatransform, sabi dito, and transforming our belief system into His kingdom values. Amen. Mas lumalalim. Anyways, tayo ay nasa process, we believe that we are in a sanctification process, mga kapatid. Lahat ng ating na-experience everyday ay dumaragdag sa mas malalim na pagkaunawa, sa tulong ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Ganyan ang biyaya ng Panginoon nadaragdagan yan araw-araw sa iyong daily experience sa Kanya. Yun yung maturity. There's no such thing as bukas matured Christian ka na. Wala pa ako, Brother Jimmy, na nakitang tinanim ko yung buto ng mangga, kinabukasan may bunga na. Wala akong nakita. It takes time. Kaya mga kapatid, don't be discouraged kung nakikita nyo nandito kayo sa ganitong kalagayan. No. Huwag kayo ma-discourage kasi pinapalago tayo ng Panginoon and it would take time. Okay? Ang kinakailangan lang natin is total surrender para tayo'y kanyang maalagaan bilang kanyang mga anak, no, at lumago sa kanyang kalooban. Ayan, si Tita Chet may comment siya. Ito, pakibasa nga, Brother Josh. Yan, sabi po ni Sister Chet, sabi po, we can be faithful stewards of God if God is our first and forever love. Amen. Totoo yun talaga. Oo. Totoo yun, mga kapatid. Ako faithful sa misis ko kasi mahal ko siya Amen. Si Brother Jimmy, faithful sa misis niya kasi mahal niya yung misis niya. Si Brother Josh, maghanap pa. Pastor. Magiging faithful pa lang.
Magiging faithful pala. Maghanap pa lang po ng a-applyan ng faithfulness. Mga kapatid, narinig po ninyo, baka meron po kayo diyang mga gustong pag-applyin. Applyin talaga. Please send your resume at resume. Okay. Ayun. Amen. So, amen daw So, sabi ni Tito Chet. Praise the Lord po. So, alam ko yung iba sa ating mga kapatid ay talagang nabuksan ang kaisipan when it comes to stewardship. And sa mga susunod pa nating pagtalakay mga kapatid, Pastor and Brother Jimmy, mas lalo pa talaga nating uusisain Yes. para mas lalo nating makilala yung calling ng Panginoon sa atin bilang mga katiwala. And Yeah. sa ngayong first episode ng ating stewardship podcast, talagang nabigyan tayo ng malalim Sobra. sobrang lalim na pag-unawa. And I hope marami sa mga kapatid natin, mga kaibigan, na mas lalong mapalalim yung kanilang relasyon sa ating Panginoon. Amen. Pastor, actually, may tempo po ba? Sige, Brother Jimmy. Sorry. Actually, bigla ko na-realize, Brother Josh, mga kapatiran, mga kapatid. Alam kong yung ating pag-aaral ngayong gabi ay naging promotion. Bakit naging promotion po? Kasi 'di ba, kapag ang pagkaunawa lang natin sa stewardship is giving of tithes and offerings, ang mag-result nito sa resistance. Mga kapatid, alam ko mga kapatid, hopefully ito ay first night pa lang na ating podcast So hopefully mga kapatid ay makakasama namin kayo. Personally mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat kay Pastor at kay Brother Josh for including me sa podcast na to at sa mga stewardship seminar na aking nasamahan sa tulong po nila. Actually mga kapatid, ang laki na nabago sa akin. Sa totoo lang. Amen. Ayaw kong magdrama ngayon pero parang ganun yung aking naramdaman na talagang Praise the very, Lord. very blessed ako mga kapatid na in-include ako ng Panginoon Diyos sa tulong ni na Pastor and ni Brother Josh. And mga kapatid, sa mga darating po nating mga planos about this program, stewardship, ay naghahanap pa po tayo mga kapatid ng mga steward na gustong mag-promote ng pagiging mabuting katiwala. Hindi lang sa loob ng iglesia natin mga kapatid kundi sa loob at labas ng ating iglesia. So, ayan, sana makasama natin sila Pastor lahat. Amen. Ayan. May pahabol na comment dito pala, Brother Jimmy. Ito. Ayan, naglabasan na yung ating mga comment. Ayan. Amen. Oo. Okay, sabi dito, sabi ni Sister Lorna, pag nakakonect tayo lagi sa Panginoon, magiging tama at mabuti lahat ng ating desisyon, pati relasyon sa kapwa. Tama. Amen po, Sister Lorna. Opo, kaya ito naman sabi ni Sister Edita, amen po, thank you sa magandang topic. Yun. Okay, at kay Ate Christy naman, sabi ni Ate Christy, being faithful steward through the Holy Spirit will lead to a simple, contented, grateful, peaceful, and happy life. Indeed, totoo po, Ate Christy. Totoo po yan. Kaya malaga ang gawain ng Holy Spirit, mga kapatid, sa ating buhay. Pasakop natin ang ating sarili sa Kanya. Amen. So, siguro, Pastor, it's already 8:48 na pala. So napalalim talaga yung ating pagtalakay. So before siguro tayo Pastor mag-end and tumungo sa ating sa ating prayer and sa ating song to end our podcast tonight. Gusto ko pong tanungin kay Pastor, ano po yung maibibigay niyong challenge sa atin pong mga kapatid na gusto po rin na maging transformed steward ng Panginoon? May bibigyan na payo. Mga kapatid, isa lang. Yung sa akin lang, isa lang. Let us just open our hearts to Jesus. And that's all, mga kapatid, let us open our hearts to Jesus. Let Him work in our hearts through the ministry of the Holy Spirit, and everything will just follow, Hindi ka na mahirapan kung ngayon parang minsan hirap tayong mag-ikapo, mag-offering, mag-COP, hirap tayong maglingkod, hirap tayong gawin ng mga bagay na kaloob ng Panginoon, and that is because baka hindi pa natin napagbubuksan ng Panginoon sa ating puso. But when we open our hearts to God, ourselves will be crucified with Him. Okay? I am crucified with Christ, and therefore, I no longer live by myself, but Jesus Christ now lives in me. So, yun mga kapatid, kung makatok ang Panginoon sa puso natin, let's just open our hearts to Him.
Amen. Brother Amen. Jimmy. Ayan, habang pinapakinggan ko si pastor, yun nga po mga kapatid na talagang napakahalaga mga kapatid na yung pagpapasakop sa ating Panginoon Diyos. Sabi dun sa awit, ang lahat sa'kin kunin na. Ay, Si Jesus lang ang itira. Jesus is all the world to me mga kapatid. Ano po, hindi, kumbaga, hi- hi- hindi pwedeng tumbasan ng buong sanglibutan yung presensya ng ating Panginoon Diyos. Minsan na minsan parang mas inisip natin na magiging masaya tayo sa sanglibutan, pero mga kapatid, hindi pwedeng ma-equate ng sanglibutan ang presensya ng ating Panginoon Diyos. So, bakit po natin pipiliin yeah. manatili doon sa sanglibutan? Let us humble ourselves na buong puso na ipasakop sa ating Amen. Panginoon Kristo at tanggapin siya sa ating buhay. Kasi He is always knocking. He is always knocking. Amen. Praise the Lord. Sa akin, Pastor, ang pinaka-takeaway dito, stewardship, hindi hinihingi ng Diyos ang wallet. Ang hinihingi ng Diyos ay yung whole heart mo. Amen. Sabi nga ni Solomon sa Kawikaan "My son, give me your heart." At yun din ang Wow. panawagan sa atin ng Panginoon. Ibigay natin ang buong puso natin sa Panginoon at matatransform ang ating buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan. So, Brother Jimmy, Brother Josh, gusto pa nating magsalita, gusto pa nating mag-share. Pero, Thursday ang na ating lang po. mga kapatid gusto rin makinig pa to. Alam ko mga kapatid natin gusto pa nila makinig. Pero syempre, we are all stewards of the body, when it comes to our body, di ba? Oo, so at least, dito may apply din natin. Yes, Pastor. May apply din natin. Kaya mga kapatid, Brother Josh, paki-announce nga yung ating schedule, yung oras, saka, Yan. So, again, sa ating pong mga kapatid, mga kaibigan, na ngayon pa lamang po nakatutok sa ating pong The Stewardship Podcast, muli po namin kayong iniimbitahan na kami po ay inyong samahan tuwing Tuesday, Thursday, at Sunday. 7 p.m. sa atin pong Facebook Live. Sama-sama po tayo magtalakayan, mag-aral. Especially, napakaganda po na meron po tayong interaction. So, tuloy-tuloy na po itong ating Stewardship Podcast every Tuesday, Thursday, and Sunday every 7 p.m. Amen. Okay. So, paano mga kapatid? Anong Good gagawin night natin? po na muna. Pagpapaalam na tayo. Alright. Mga kapatid, kami magpapaalam na po. Thank you very much for watching. At please do share our live, no? Kapag i-share nyo po sa ating mga kapatiran din para sila rin po ay makinabang. At sama-sama po tayong lalago kay Kristo. Amen. Amen. Okay? Have a good So, night mga Pastor, kapatid. tingnan natin yung ating pong closing song. song muna or yung ating pong closing prayer. Siguro closing prayer na, then we close this afternoon, closing song na, then yung atin ng mga stations ID. Amen. Okay, Brother Jimmy, pwede ka mag-pray? Sige po, tayo po ay yumuko sa ating pananalangin. Ama naming Diyos, kami Ama ay nagpapasalamat sapagkat ipinagkaloob niyo sa amin ang inyong pong bugtong na anak na si Jesus. Ama naming Diyos, sa buhay po niya Panginoon ay nakita namin ang kapakumbabaan, ang pagmamahal sa kapwa, ang pag-iisip ng kabutihan ng mga taong nasa paligid niya. At siya, Panginoon, ay naging tapat sa inyo pong pangako at sa inyo pong mga utos, Panginoon, ay siya ay naging masunurin. Mari po ba, Panginoon, na ang kapangyarihang ito ng aming Panginoon sa Kristo ay aming manalaytay sa aming mga puso't isipan. Nawa, Panginoon, ang kapangyarihan ng aming Panginoon sa Kristo ay siya naming maging kapangyarihan upang kami, Panginoon, ay matransform sa isang lalaki't babae na inyo pong mga anak na nahandang pumunta dyan sa langit na bayan. Maraming Diyos, kasiyahan po sa amin, Panginoon, na makilala kayo. Sa araw-araw, nawa dakilang Diyos ay patuloy pa naming maranasan ang inyong paghahari sa aming puso't isipan upang nang sa ganun, Panginoon, ay patuloy kami mabuting katiwala, maging mabuting disipulo ng inyong pong mabubuting bagay dito po sa sanglibutan. Patuloy kami ingatan, Panginoon, sa aming pagpapahinga sa gabing ito at muli, Panginoon, ay magkaroon kami muli ng mga
kapanapanibik na pag-uusap sa platform na 'to sa mga susunod na pagkakataon. Patnubayan ang bawat isa at patuloy na pagpalain. Patawadin, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa naming mga pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan niyo po, ang si Jesus. Amen. Okay. Kapag kay Kristo tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikapot, handog, talento at dunong, gamitin sa misyon upang ito ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagaganin nating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siyang tawagan, tunay na ligaya'y makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya'y itaas. Where dwells the God of love. It is my dream that I will stand in the promised land above. For I've never seen